Parang iiyak ka. Alam na, sinalalapitan na. Friends with benefits. Hindi naman. Alright! Alright, yo! We're back! Ito na naman tayo. Ano naman, no? Ano, game na ba to? Yes. Yes. Alright. Welcome back na agad. Hello everyone, welcome po sa episode 5 ng Walang Pangalang At Podcast. syempre, nagbabalik ang inyong poging-poging dito! Yes. Welcome back, brother. Welcome back! Namiss mo ba ako? Namiss na? Isang episode lang naman. Nakakad na ngayon! Matagal na. Tagal na, no? Teka lang, pagbabalik ng Tito Kid! Yo! Oy, palakpak. Bagal na. May mga nanonood na. Improving na talaga, improving na talaga. May pa-sounds na si Derek. Yun. Wala po ngayon si Derek sa lineup kasi again, si Derek po ay pipi. Nagabasa po natin. Say hi, Derek. Say hi. Yun. Bakit ako kumakabay? Sorry. Ano? Bakit ako kumakaway? Para kay Direk pala yun. Again, may mga pasasalamatan pa tayo today, man. Saka first time ko dito sa bagong studio natin, eh, no? Yes. Grabe, sino bang ating interior designer dito? Ito ba? Ito ba? Hindi, Si Karen ito. ba? Ito ba? Ako, sumakses tayo. Sumakses, Sumakses tayo. Ayun. Shoutout tayo kay Kuya Raul. Ang ating Oo. Kuya Raul, man. Nabangga niya pa ang Tesla para lang mabuo to. Ay, oo. Real talk Kuya yun, man. Raul. Totoo yun, pare. Thank you. Totoo. And of course, di ba, makikita nyo naman yung mga... Hindi nakikita natin mga Oo. viewers, pero nagle-level up ang ating mga cameras here. Saka Totoo. mga bago yung mga ano natin. Bagong yung- Years. Oo, Mga bagong years natin. years. Yes. Kaya maraming salamat kay Direk at syempre of course ang kanyang company na Timeless Token. Yes. Kaya kalimutan, sa mga nandito sa New Zealand, Yes. no? Kung gusto Oo. kayong wedding, Birthdays, occasions. any shoot po Oo. na kailangan ninyo, nakikita nyo naman kung gaano kaganda ang aming setup palagi at kung gaano kaganda ang aming mga audio. Yeah. So, Yeah, so kung gusto niyo rin ng gantong setup, click niyo lang yung link sa baba para makontak sila. Yes. Ayun. ay, oh! Medyo maganda po ang araw namin ngayon kasi may pulutan uli kami! Ayan. May Ito na, mga pang-Filipino pulutan. And representing po kami ngayon. Meron po kaming kasaba chips. Yes, and At cheapy. chippy. Beep beep, wala nang mas titipid pa doon. Yung beep beep. Kasi po, kailangan natin bawasan yung yung Oo. impact ng pagmumura. So, beep beep, ang sarap ng pagkain namin ngayon, Pinoy na Pinoy. Anyway, sa usapan din natin today, medyo spicy to. Oo. Exciting. Spicy to, men. Paano nga ba magiging spicy to? Kasi pwedeng after nito is ma-unfriend ka na. FO. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Huwag naman sana. So, ang topic po namin today is about friendships. Yes. So, because we're adults na, pare, nagtatandaan na po tayo sa mga listeners, alam din namin, or you're on the same page as we are. Di ba? So, may mga kaibigan tayo na noon kasama natin, yun, hindi natin nakakasama, or ibang, maraming mahaba tong topic na to. So, gawin nating masaya. Simulan natin sa ganito, men, dahil dito sa New Zealand, di ba, dito sa New Zealand, pagdating natin, meron tayong mga naging kaibigan. Kaibigan niyo pa ba sila? Oo, kaibigan pa rin naman, pero hindi na madalas na nakakasama, yung mga ganon. So, nung dumating ako dito, actually wala akong friends wala akong kakilala actually. Kumbaga nung pumunta ako dito, yung kakilala ko lang is yung second degree cousin ko pa. So, wala talagang friends na kakilala. So, nung dumating ako dito, na-meet ko na lang sila nung nag-attend ako nung kasal di ba, nung sa Ang first pinsan episode, mo. nung napag-usapan natin, nung nag-attend ako ng kasal nung cousin ko. So doon ko na sila na-meet. Tapos doon ko na sila nakasama rin, naging flatmate ko sila. So yung mga una kong mga nakilala at sa mga naging friends, yung mga ganun, yung mga nakasama ko rin sa flat. So, hanggang ngayon, tropa pa rin, no? Oo, nagme-message pa rin naman, pero ngayon kasi medyo iwahiwalay na din, ibang lugar na din sila, so ganun. Sa akin, syempre nung pagdating ko dito, ang kasama ko yung kapatid ko. So, most of yung kaibigan ng kapatid ko, naging kaibigan ko din. Pero kung may sasabihin man ako na parang friends kong for keeps or maliit, yung kasabayan ko sa working holiday visa. 4 lang yun. Ito, syempre, yung mga partners nila. Pero yun lang yung mga naging friends ko dito. Syempre, yung iba, co-workers, friends din, pero
sabi nga ni nag-iba na yung iba nag-iba yung ihip ng hangin, nag-iba yung ibang lugar. So, yun lang. Diba, pare? Medyo freshy pa si pare. Oo. Freshy pa sa New Zealand si Sa akin pare. naman, medyo little different lang yung situation ko kasi syempre galing nga kami ng Singapore and naging trend itong migration ng mga Singapore Filipinos na pumupunta ng New Zealand. So, basically, mga first set of friends ko dito ay mga kakilala ko na at mga kaibigan ko sa Singapore na lumipat dito. So, meron akong former mga ex-colleagues, meron akong ibang churchmates na nandito. And of course, lalayo pa ba ako sa EJ and Mark na doon kami tumira sa condominium ng na minamanage ni Mark. So, ganito lang ganito. So, meron din naman ako kwento. Pero gusto ko naman marinig yun sa inyo. Kasi sa akin, marami akong kaaway. Hindi pa na friends Mo with kaaway agad. Unang ka. frenemies. Sa mga nanonood. Hindi pala unang kakilala, unang kaaway. Oo, pare, kaya nga ang nangyayari mo, yung iba ba na, ang tigas ng mukha nito, nag-podcast pa, no? Hindi, I mean, gusto ko malaman yung kwento, bro. Like, kay Kate, narinig ko yung kay Kate, nalaman naman natin paano mo sila unang nakilala sa wedding. Ikaw, paano? Bukod Sa working holiday visa. So, syempre, dahil maliit lang yung community sa isang taon, 100 lang eh. So, syempre, gusto nyong mag-try mag-reach out sa isa't isa kasi pare-parehas kayo ng, alam mo yun, ng pagdadaanan. Tapos, syempre, pati sa work is, syempre, dahil work. Yun lang. Saka madagdag ko lang dyan kasi di ba nag-student visa ako. So siyempre may mga kaklase ka rin, tapos mga Pilipino rin ng mga klase. Yun sila din yung mga una kong naging grupo talaga, naging friends ko din. So yun. ikaw ba, men? Bukod sa amin, paano mo nagkakilala kasi tayo dahil sa kapatid ni Ni Daisy. si Daisy. Yeah, kaibigan ko from Shout out, university. pare. Hello, DJ. Hi, ate! So, medyo may mga close, may Common friends. may common friends ba sa kanilang dalawa. Sa akin naman, ang same as Kit, pare. Pero ang malungkot, men, is I don't think I can call them friends. I'm still friends with some of them, pero wala na, bro, like yung connection, yung mga una kong kasama dito talaga. So kahit mga text, mga gano'n, wala. Nawala na sa akin yun. Kasi again, hindi naman ako, beep, kupal, alam mo, sorry, Derek. Baset. Ay, nasampo lang ka tuloy. Nag-beat ka pa, tapos sinundan mo pa. Noble ato ni Derek. Pero alam mo yun, men, dumating ako dun sa part ng, kasi syempre pare yung nagsisimula ako, bata pa ako eh. So yung decision making ko is not the same as them. Sobrang mas matured sila sa akin. Dito ako, nag-enjoy ako. They mean well para sa akin. Pero alam mo, hindi ko sila makakalimutan kasi pare yung una kong punta, winter, malamig. Wala akong kahit anong jacket, sila yung nagpapalad sa akin. Dala ko lang yung jacket, Baguio pare, di ko naman alam yung jacket. Jacket dito na kailangan mo. Sila rin bro yung dati, ulam mo, adobo, hita lang. At least kahit pa paano pare, 1 linggong adobo. Nandiyan yung mga kaibigan. Pero hindi ko na sila bro nakakausap. Sad. Sad men. I mean, kasi syempre. Pero nandito pa rin naman sila sa... Nandito pa sila bro. May kanya-kanyang buhay May kanya-kanyang buhay na. Tapos, syempre pare, may mga part na nagkanda may mga part na hindi kayo nagkakasundo. Pero again, gusto ko lang po magpasalamat ulit sa yung mga ate ko yun eh. Ate ko yung mga yan, ate ko yan. Yeah, shoutout mo na sila. Oo. Shoutout muna natin yung mga kaibigan natin. Oo, yung mga tunay na kaibigan natin dyan. Yes, for sure. So, I mean, going to that story of mine, mga tol, no? Siyempre, ito yan eh. Paano ko ba sasabihin to ng maayos? Hindi, sige, ganito. May mga bagay na habang tumatanda ka, nare-realize mo yung difference ng kaibigan sa kakilala. Tama. Yung may mga tao, bro, na kaibigan mo sila through hard times and good times. Meron din mga kaibigan na dumating sa'yo, naging okay kayo, pero hindi kayo nag-build ng relationship. So you can call it, ano ba siya? Parang acquaintance lang. Acquaintance lang, bro. So, gusto ko lang, paano itong i-define itong usapan na to? Alam mo, minsan, depende sa, ako, sa tingin ko, yung parang sa edad, iba yung feeling ng friendship when you're younger. Yeah. Diba? Parang ma-define ko siya dun sa time na nung bata ka pa, iba yung feeling ng friendship eh. Kasi parang napaka-innocent nyo eh. Diba? Na parang, sige lang, halo-halo lang kayo, basta magkakasama yung mga bata. Okay na, basta wala kayong mga biases or mga prejudices. Kayo, parang mabilis lang kayong mag-connect, di ba? Parang dun nagbi-build yung friendship na mas deeper friendship. Kumpara sa when you are older,
parang iba na kasi yung status nyo sa buhay, iba na yung mga priorities nyo sa buhay. So, madalas, hindi kayo masyadong nagsistay ng intact katulad ng yung friendship sa bata, di ba? Madalas, they come and go, di ba? Kasi masyado nga kayong busy, mga ganun. So, parang sa akin, yung definition ko, parang naapektuhan siya ng age. Parang ganon. Yun yung parang idea ko sa Sa acquaintances. acquaintances at saka friendship. Kakilala sa kayo. Kakilala na lang. So, ikaw naman, Taba. Saan siguro tawag Happy dito. birthday pala. Tanda mo na. Birthday! Yun! Celebration na rin pala to. Again. Happy birthday, Direk! Sama Direk! Birthday to you! Yan! Thank Tama you. na naman. Pangaba. Nasa bingo pa rin naman ang edad, no? Nasa bingo pa din. Matagal. Baka di ka umabot bago pa matapos yung Wala na bingo. sa kalendaryo eh. Oy, wala. Kaya bingo na lang. Sa akin siguro, masasabi ko na kaibigan ko isang tao. Pag meron na build na bond outside kung saan mo siya nakilala. So for instance, kung nakakilala mo siya sa work, kung may bond kayo outside ng trabaho nyo, tapos, alam mo yun, nagkaka-vibes kayo, then para sa akin, friends na yun. Mababaw akong tao eh. Di ba? Madali kong tawagin yung taong friend. Pero kung kuwari, talagang hi, hello, ano yung trabaho, ganyan, yun lang talaga pinag-usapan nyo. Acquaintance sa akin yun. Yun yung definition ko doon. Simple definition. Yeah, simple ko. Yun na yun. Nice. Ikaw ba, Mari? Sa akin, siguro kukunin ko yung mga sagot ni Kit at sa ni Karen. Inunahan mo. Nangupya ka agad ah! Naunahan ako. Parang Dapat yung sagot ko. Parang sabi ni Kit kanina, friends na related sa maturity at sa season. Tapos sabi ni Karen, yung difference ng friends sa acquaintance niya. So siguro sa akin, mas-summarize ko yung kaibigan versus kakilala sa tatlong types ng friendship na feeling ko mamimit natin in our lifetime. So, mayroon kasi tayong tinatawag na friends for a reason, friends for a season, saka friends for a lifetime. Yung friends for benefit. Iba yan. Iba yan. Friends with benefits. Friends with benefits. Hindi naman ba? Ayos naman, di ba? Define pa rin yung define. Pero baka pwedeng pumasok yun sa friends for a reason. Yes. Ano yung sabi mo kanina? Ng brief lang. So, friends for a reason, season, and friends for a lifetime. I think, friends for a reason, pwedeng sila yung mga klase ng kaibigan na, yung sabi nyo, yung dahil katrabaho mo, ka-churchmate mo, o kaya meron kayong isang event na pinuntahan and nag-share kayo ng contact niya. So merong reason. Merong kalaro mo sa basketball, kalaro mo sa tennis, or so whatever. But there's a reason bakit mo sila naging kaibigan. And potentially, pwede mo silang Facebook friends. Yes. Yeah. And I think yung sinasabi ni Kit kanina, those are friends for a season. Dahil friends mo ng university na magkaklase kayo. Pero after nyo mag-graduate, nagkanya-kanya na kayo, ibang na kayo ng trabaho. Tapos naging single, marriage and then parenthood. So yun, meron kang particular set of friends. Specifically. Sa season mo. Yeah, sa season mo. I agree. And I think sa situation namin na from Philippines, tapos nag-spend ako ng 14 years sa Singapore and then now here sa New Zealand, meron din ako tinatawag na friends for a lifetime. Ito yung regardless ng season mo, regardless kung nagkakakontakan pa kayo, ito yung mga kaibigan kong masasabi kong I trusted and I care for them. So, yeah, I mean, meron tayong mga ganung-ganung klaseng circle. Iba-iba lang tayo ng definition, pero I think, yeah, Pero ang ganda nung sagot mo kasi parang very well researched. Totoo. Oo. Saan ko mababasa yan, sir? Nahiya yung... Parang ang hina, parang yung sinabi kong age lang yung sinabi ko. Parang may season. Pwede ko palang gamitin yung term na season. Matagal na wala sa paring Keith, eh. Ngayon pare, may bago tayong kasama sa podcast. May dahilan kung bakit. Natawa ako doon sa yung parang sagot natin pang kanal, yung kanya pang echo. Old school yung mga ganun. Pwede yun sa libro. Alam mo, magmumukha
mukha akong tanga sa sasabihin ko ngayon. Base, Galingan mo, ah. May sasabihin ka pa? Sige, teka lang. Wala akong masyado ambag last episode kasi ito ko sa yun. So, bago pa lang sa dagat. So, Sige, bumabawi ako. Bawi ako kay Gerald. Si pare, o sige, ako naman, men. Okay. Sabi niya, pag-combine niya yung dalawa sa inyo. O sige, Okay. pag-combine ko yun. Baka sakaling maging intellectual din yung sino. Hindi, I mean, look pare, sa akin naman, ang kaibigan sa kakilala, it speaks for itself. Yeah. So kaibigan, men, yan yung mga taong nakasama mo through hardship. So, Yes. nandyan sila sa mga panahon. Kasi pare, kahit sabihin mong nagkasama tayo a year, pwedeng magkakilala lang tayo ngayon eh. Which is, that's what I have in my personal life, pare. Dahil sa part na hindi na tayo magkakasundo, again, sabi rin ni pare, dahil sa different yung season. Pero hindi lang yun eh, pare. There's attitude problems between both of you na hindi kayo nagkakasundo. So, yung ano mo yun, pagdating sa kaibigan, strong word yan. Pare, I'm a very friendly person. Yes. Kumbaga dito pare, sa mga nanonood dyan, saka sa mga tropa na nandito sa New Zealand, tropa ako ng lahat. Madali ako makisama. Pero bro, hindi porket nakaupo ako sa isang lamesa, tapos nagkainuman tayo, magkakaibigan na tayo, may mga taong nakilala lang kita. Gets mo ako? Ngayon, doon naman sa definition ng kakilala sa akin pare, we don't have that deep connection. So, yun yung difference sa akin. Hindi ko kayang, for example, ikaw pare, kakilala lang kita. I can't tell you kung ano yung mga problems ko personally. Hindi ko ma-share sa'yo basta-basta yung mga issues ko na sa totoong kaibigan ko, willing ako mag-open because they know me. Pero doon sa kakilala, ang kakilala nga may pagkaplastikan pa yan eh. Di ba? Kasi syempre, di naman tayo real friends. So, kailangan ko mag-adjust sa attitude mo and you have to adjust to my attitude kasi we're an adult now. Kailangan maging civil kayo. Kailangan maging civil kayo. So, it's a good definition for all of us. Pero syempre, panalo dito si pare. No? Friends and kakilala. Gusto ko yun. Mga wordings ni Sir. Talagang. Parang mayroon tayong pang reels. Ito pare, may question ako sa inyo ngayon. Di syempre, nandito tayo sa topic ng pagkakaibigan, tsaka sa kakilala pare. Ngayon na tumatanda na tayo. Ano men, lahat na lang ba kaibigan natin o are we becoming selective to this part pare? Kasi ayan yung isang bagay na magandang pag-usapan din dito sa topic natin. Yung may mga taong mahihirapan intindihin dahil nauunang pakisama bago yung sarili. Yeah. Gets niyo ba ako doon? May pakisama muna. So ano, bago ka ngayon mag-build ng friendship, now that we're titos and titas. Taon-taon na tayo. Yes. Tingnan mo, nag-birthday ko. Wala na tayo sa kalendaryo lahat dito. Wala. Meron pa ako. Uy, wala. Baby face lang. Hindi, joke lang. Kapal ng mukha eh. Basta RDP! Sige ko bro, gusto ko marinig to. Siguro ilagay natin sa context ng yung mga taong nag-abroad. Paano yung friendship Yeah. na sa mga taong nag-abroad? Ano ba paano ba yung ano natin? Paano ba tayo nag-select ng friends or okay lang ba tayo kahit sino? Parang ganun. So sa akin kasi nung time na dumating ako, ako parang open lang na kung sinong makilala. Okay? Kasi nagbi-build ka ng bagong connection. So, gano'n. So, siguro masasabi natin yung friends for a reason. Yes. So, yun, magagamit talaga natin yung mga categories ni Sir, no? So, siguro, nung time na yun, talaga may reason kung bakit ka nagbi-build ng connection. So, ng friendship. So, siyempre, dahil kailangan mo ng connection, di ba? Ayaw mong mag-isa. Diba? Lalo na nasa foreign country ka, yung mga ganon. So sa akin, nung time na yun, parang open lang ako. Yes. Kung sinong makilala ko, ganon. So depende na, along the way, kung magsistay yung friendship na yun, mag-grow yung friendship na yun, o friendship over, mga ganon. Yeah. So, pero, ganon yun sa akin. Parang sa context ng nag-abroad, ganun ako yung parang open ka lang kung sino makilala mo. I think hindi lang sa context ng pag-abroad. I mean, I think yung sinasabi ni Parang Kit para sa lahat. Pero gusto kong dito mapunta yung topic natin. Dahil pare-parehas tayo nasa ibang bansa. So rather na i-generalize natin yung usapan, gusto ko marinig yung take ninyo katulad ni Parang Kit. As na nasa New Zealand. You know, as nasa ibang bansa tayo, hindi lang naman New Zealand, kasi marami rin tayong kaibigan back home. Oo, siyempre. Pero this time, gusto ko mag-focus yung katulad ng sinabi nito. Yung sa abroad. Ano? Sa akin, tawag dito,
friendly kasi talaga akong tao eh. Mabilis akong maka-jive. Tapos pinapakilala ko rin naman agad talaga yung sarili ko. Hindi ako yung nagkukunwari. Pero, Sa tawa mo pa lang, kitang-kita mo, di ba? Ayun na. Parang naging magkaibigan na agad tayo on the first meet. Yeah, kahit sikit eh, di ba? Parang nung unang beses pa lang. Unang podcast pa lang. Oo. Kakilala pa lang namin sa kanya. Ang sabi, inuman lang, tapos bigla may trabaho pala eh. Mabilis ako maka-close. Pero I think yung dahil nasa abroad ka, hindi selected eh, limited. Limited yung tao na makikilala mo. 'Di ba? Kasi kung may kapitbahay ka man, hindi na siya madaling lapitan kasi una, ibang lahi. Tapos syempre, hindi mo naman talaga kilala or kung paano. So, ngayon, ang akin is, kung kunwaring papakita ko yung sarili ko, nasa iyo na yung kung tatanggapin mo ko hindi. Ngayon, kung hindi mo ako tanggap, then, syempre, acquaintance tayo. Pero kung matatanggap mo yun, tapos alam mo yun, gusto ko rin yung ugali mo, then we'll be friends. Yun yung akin. So, friends, hindi naman sa friends for all or selected. Meron lang kasi talagang limitation pag nasa ibang bansa ka. Ikaw ba, men? Parang, based sa experience ko as an OFW, pakiramdam ko naging parehong spectrum ako eh. Parang nagkaroon ako ng season na talagang... New word, spectrum. Hindi, kumbaga, Event spectrum mga alam ko eh. Don't go there. ganun, dumating ako sa point na especially na Singapore, na open talaga ako to create networks, to build friendships, to create new friendships. Ganyan. Pero, parang over time, nare-realize ko na I thought the merrier, the better. Na parang, sige, ang saya nito, laging may ginagawa, dami mong ma-hangouts, dami mong makakilala. But then eventually, feeling ko parang nakakapagod din siya. And later, I realized na yes, siguro may season o may part ng life ko na gusto ko na marami, the merrier, the better. Then eventually, I learned na, for me, at least, especially yung lumipat dito sa New Zealand, parang na-appreciate ko yung idea ng quality over quantity. Na parang, alam mo yun, na parang regardless na meron ka lang 5 or 10 people, pero quality naman yun. Parang I don't need solid na tropa pa. 1,000 na. Actually, Tama yun. Yun yung ginawa ko, practical step na ginawa ko nung nasa Singapore, I think 2-3 years back. Parang meron akong 2,000, 3,000 over friends sa Facebook. Pero hindi ko naman nakakausap to. Tinanggal mo. Unti-unti sabi ko, okay, quality over quantity. Then I trim down to few hundreds. I'm not saying na it's for all, pero at least yun yung nag-work sa akin. Parang, ito yung capacity ng energy ko. Yan. Sa ako na pala. Hindi, pare, like, sa akin kasi man talagang itong topic na to, parang may part na mahirap siya sa akin i-discuss in a way na marami rin akong taong masasagasaan sa story na to. Kasi sa akin, like for example, dyan sa pagiging selective or yung friends for all. Bago ako pumunta sa New Zealand, pare, friends for all. Talagang, pare, bigay ako sa lahat. Nung wala akong matitira, ultimano yung mga panahon na may partner din ako sa Philippines, pare, mas nabubuhos ko yung part ko, pare. Alam mo yun? Alam natin ko yun, men. Kumbaga, ultimano rin yung time ko sa family ko. Hindi ko binibigay yun, ibibigay ko para sa tropa ko. And then, I think the process na natutunan ko pagpunta ko dito sa ibang bansa, nag-iba. Kasi yung attitude ko back home, dinala ko eh. I should be friends for everybody. Again, katulad ng sabi ninyo, you're creating a network, ito yung ginagawa mo. In short, pakisama. Kailangan mo makisama pa, and you're looking for your own group at the same time. Pero men, nagbago siya eh. Naging selective na ako sa paghanap ng kaibigan kasi not everybody is in the same mindset katulad mo. Ano mo yun, pare, may part din na may mga kaibigan ka na hindi na kayo nagkakasundo sa mga bagay-bagay na kung ano yung meron sa buhay mo. Merong mga kaibigan na kailangan mo nang piliin. Kasi pare, pwedeng may mga kaibigan din na sumaksak sa likod mo. Yes, And learn it the hard way. Yan yung nangyari sa akin. Learn it the hard way. Kasi sobrang dami ng tropa ko, ilan na lang yung nakakasama ko ngayon. And kung bakit mas pipiliin kong maging selective na ako ngayon dahil dun sa part ng mga pangit na nangyari sa akin sa ibang bansa. Di ba pare? Like, yung panahon na nabuhay ka ng, ito pare yung motto ko men, na sinasabi ko sa ibang makakilala ko. For F's sake, beep beep. Direct. For F's sake men, parang ang tagal kong nabuhay nung wala kayo. And
And then suddenly, kailangan kong umikot yung mundo ko at mag-adjust sa lahat ng kailangan. And paano ako? Paano rin yung, ito yung personality ko. So, kailangan kong mamili kung sino na yung kaibigan ko. Kasi pwedeng, magkahatakan tayo pababa or magkahatakan tayo pataas. So, kaya nagiging ano siya sa akin, more on selective na ngayon. Siguro, tumatanda na rin tayo. Come on, man. Ako nagiging selective ako pagdating lang sa ano, yung kung willing ba akong makipag-friend sa mga ibang lahi. Sa ibang lahi. Ganon ako medyo kasi di naman ako ganon ka sa English language, parang ganon na parang nakakapagod. Oo, na parang nag-English ka na sa work tapos pagdating mo sa party mag-English ka pa. Okay. 'Di ba parang kaya mas ako dun sa mga parang Filipino side na mga na friends. Pero regardless of their behavior, pero dun ako mas selective, parang ganon. Ito sa amin, maganda that you brought it up. Ito pare, maraming Pilipino na pwedeng mayamot dito sa sasabihin. Before I came here, man, may nagbigay sa akin ng advice na it's better to be friends sa ibang lahi kaysa sa Pilipino. Ganun. At first, bro, I didn't understand it. Bakit? Ay, mas maganda ka makipag-usap sa Pilipino eh. Kasi you have your own language. Nagkakaintindihan kayo. Same culture, same yung tradition. Mas okay. Pero bro, ngayon, man, at alam ng lahat to na tropa ko rin, bro. Mas marami akong kaibigan na ibang lahi. Oo, man. Like yung simula ako dito, puro Pilipino rin yung nakakasama ko. And then I move away dun sa drama. Kasi parang ang hirap eh. Ang hirap pag sa Pilipino na friends ka lang nakafocus, may drama siya. Dito sa ibang lahi, which is culture nila, pare. Kapag sinabi mo that I can't come, okay lang sila. Very straightforward sila, walang masyadong parang walang drama na hindi na yung ang arte mo, hindi pa sasama. Hindi, pag sinabi mo, no, man, busy ako, pare, pasensya na. You don't have to make excuses para sa mga bagay, hindi yung may tampo. Alam mo yung may tampo, kasi pare, nagsisimula yan dun eh, sa tampo factor. Ikaw, tol, may partner kang puti. Yun na So, parang gusto ko sabihin na alam mo yun, sa simula, oo, parang ang hirap na puro ka English. Lalo na yung mga kaibigan ng partner ko. Syempre, kaibigan ko na sila ngayon, di ba? Nung una-una talaga, naiintindihan ko yung sinabi mo, pagod ka na, tapos mag-i-English pa, tapos pag nakainom ka pa, minsan hindi mo na sila maiintindihan. kahit sarili mo, hindi mo na maintindihan, di ba? Lumalabas yung pagka-Pilipino, minsan kahit maputi sabi, ha? Gumagano talaga ako, ha? Gumagano ako. Pero ngayon na parang dahil nasanay na ako, napansin ko, dumadali. Tapos yung mga tao na parang dati hirap na hirap ako intindihin, kaya ko na siyang intindihin ngayon. So maganda yung parang meron ka talaga exposure. Tapos tama yung kapatid ko doon na parang wala silang arte. Ang nakakatuwa pa nga doon na parang pag kunwari na hindi ka nakapunta. Once na nagpakita ka sa susunod, parang sabi, uy, sayang, di ka nakapunta, may ganito kami, may ganyan kami. Walang tampo, pero sinasabi lang nila, ano yung na-miss out mo. Parang papaliwanag lang nila sa iyo. At sa amin, ito rin pare yung opinion ko dyan sa part na binanggit ni pare. Kasi, again, language barrier is an issue. I mean, second language natin as a Filipino English. Lagi natin tinitira yung mga salitang, pag nag-podcast tayo, like, grammar. Yung grammar, which is hindi ang mga Pilipino kasi grabe naman sa Grammar Nazi. di ba? Para akala mo naman nanggaling sa Pilipinas ang English, di ba? Alam mo naman, pare, pag pumunta ka sa ibang bansa, hindi nila alam yung kakausap sa'yo, no English. What the hell, man? Di ba? Parang, ito ka, ang dami mong inaaral, kailangan from A to Z ng salita mo, tama yung sinasabi mo. And then the reality ng ibang bansa, hindi pala ganun. As long as you can communicate. So ngayon, pare, sa part ng ibang lahi yung kaibigan mo, nagiging selective ka dun sa part na yun. At ini-introduce mo pare yung sarili mo sa kultura nila. Is this your country? Yun ang tanong ko eh. Kahit sino OFW dyan, man, is that your country? You're not in the Philippines anymore, pare. So, bakit nahihirapan kang mag-adjust sa buhay mo? Kasi pare, ang dala-dala mo, yung bandila ng Pilipinas, pati yung attitude mo bilang isang Pilipino. Have you ever even tried na subukan yung kultura nila at intindihin sila? Dahil lang ba sa language? Hindi naman importante sa kanila yung language as long as you can communicate. Okay lang naman tayo. Ngayon pare, ang nangyayari nun, marami kang natututunan. Kasi yun ang nangyari sa akin eh. Ikaw ba? Diba? Tayo, dami mong natutunan. Like, may mga issues or may mga problem na hindi ko alam kung paano ko isusolve. Like for example, yung sa'yo bro, kanina. Ay sige, paring Clement Ben, nagkaroon siya ng incident kanina, tinawagan niya ako. I had that same issue before. Hindi ko alam sino lalapitan ko kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. So, tinawagan ko yung tropa kong Pili, bro.
alam mo, men, tinulungan nila ako. Like, pinaliwanag nila sa akin yung mga bagay na hindi ko alam. So ngayon, men, pag may katulad ni pare na kailangan yung same na problema, kaya ko magbigay ng advice. Which is kasi natutunan ko na siya, inadapt ko rin yung kultura nila. Ako yung gusto ko nga na dahil sa mga ibang lahi kong kaibigan. Alam mo yung pag kunwari nagsabi ka ng problema, hindi sila yung, hala, bakit ganun, ba't ganyan? Usually walang ganun eh. Sasabihin lang nila na, I feel sorry for you, pero pag-usapan natin paano natin susolusyonan yan. Ganun sila. Walang siraan, no? Oo, walang siraan. Na parang, Hindi ka nagagatungan na. oo, paano, ay, papainitin mali yung pa- isang yan eh. papainitin pa Oo, yung hindi. Sabi ni ganito, ganyan, Oo, wala. men. Parang sasabihin na, okay, upo tayo dito. Paano natin susolusyonan yan? Mag-brainstorm tayo. Yun yung gusto ko talaga na. Yung laking difference ba? Kaya when it comes to being selective dun sa ibang lahi, hindi sa, we're not arguing about it, pero may maraming Filipino dito bro na same ng sayo. Marami rin Filipino na same ng sympathy din natin. Parang, let's meet in the middle. Kahit, subukan ninyo. Diba? So, pero, ikaw ba, pare, meron ka bang masasabi dito sa usapan namin na to? Iisip ko lang kasi na parang, I think that's the uniqueness ng situation natin as OFWs. Na parang, may beauty and challenges na nasa ibang culture tayo. Yeah. We are exposed with different ethnicity, different identities, ganyan. And with the modern kind culture na meron dito sa New Zealand, talagang kailangan natin mag-adapt. So parang sa akin, parang I agree with yung mga points ninyo, while at the same time, siguro, parang yes, merong room na parang we explore things, we explore a different culture, different situations, while at the same time, for me, may area or room din sa sarili ko na parang you're searching for a sense of familiarity. So yun yung parang, okay, Iba talaga to. parehas ko yung pagkain. Malalim talagang mga salita mo. Pinagalitan lang ako ni Derek magmura eh. Nagmumura na sana ako ngayon. Basta pag seryoso, pwede mo gawin. Pero yun, alam mo yun, parang, sige, parang open na ako sa ibang culture, sa ibang lahi, while at the same time, gusto mo yung similar taste, similar na TV na pinapanood. Kahit nga sa pagkain eh. Hanggang ngayon, kahit sa pagkain eh. And at the same time, kung ano yung common denominator natin lahat bilang OFWs, homesickness. So parang somehow, na-alleviate yung ganong feeling na, okay, parang I feel at home na because there's a Filipino community. So sa akin, yes, meron ako mga Filipino communities na mga kaibigan, while at the same time, I'm exploring and opening up myself sa ibang culture. So, I think there's a balance in Yes. between. It's a good thing to do, right? It's a good thing to do. Like, kung nasa ibang bansa ka, don't close yourself just being with Filipinos. Alam mo yun, men, like, explore. Katulad ng sabi ni pare, di ba? Mag-explore kayo rin. Yun din sinasabi niya, mag-explore kayo, makipag-explore kayo. Para kung maintindihan nyo kasi, men, ganda yun eh, may culture clash. Na nangyayari. That's true. Di ba? Sa kahit saan bansa ka pupunta. Kasi iba yung kultura nila sa kultura mo eh. So, pwedeng banter, joke lang sa kanila, ikaw naman, Seryoso you take na. it too personally. Yes. Ang balat mo agad na racist ka. Racist yun eh. Ganito yan eh. Kung hindi ka nagbibigay ng balance, katulad nung sinabi ni Paring Dremen, I don't think you'll reach to a point na mas may enjoy mo yung stay mo wherever ka. I mean, me personally, pare, yun yung na-enjoy ko sa New Zealand. Naiintindihan ko na kung ano yung kultura nila. So if I know somebody na bago, ibang lahi, tapos meron din akong bagong kilala ibang Pilipino, minsan hindi mo maiwasan magkumpara. Bakit gano'n? Mas madali ko pang nakaklose yung ibang lahi kaysa dun sa isang Pilipino, di ba? Alam mo yun, kasi parang simula pa lang, meron na kayo agad at may tingin. Alam mo yung tingin kong gano'n, parang, okay, banatan na to kagad. Sino yung mas matalino, sino yung mas parang nagiging gano'n yung dating, which is hindi siya maganda. Anyway, ito pa, ngayon, ganda yun ha, gusto ko yun ha. Napahaba ang usapan natin dun ha. Medyo maganda yun pare. So now that we're doing this, right, yung kaibigan sa kakilala namin, sa pamimili ninyo, di ba, kasi pwede, ako selective ako, kayo, balance in between kayo ngayon bro. Paano kayo nagsiset ng boundaries? Like how do you set that boundaries, man? Para magkaroon ka ng, ano ba bang tawag doon? Para magkaroon ka ng selective ako dito sa part na to na magiging kaibigan ko siya or magiging kakilala ko siya. Okay. Gusto ko malaman nyo, paano nyo nagagawa yun ngayon? Ano yung boundaries na sineset ninyo na okay, hindi kita magiging kaibigan. Acquaintance lang kita namin. Akin siguro, more on sa naging interaction natin on that day.
minsan, alam mo yun, mababasa mo na parang, ay, hindi kita magiging ka-close, hindi kita magiging kaibigan. Kasi kung paano tayo nag-usap ngayon, Oo. Yeah. 'di ba? Yun yung aking boundaries na parang depende sa naging usapan natin that time, doon ko malalaman agad kung pwede kita magkikipaya. Though hindi ko masasabi na maganda, alam mo yun, may mga tao na hindi dapat bigyan mo uli ng chance. Pero para sa akin, hindi naman ako naghahabol ng kaibigan eh. Kung feeling kong kung feeling ko hindi tayo nagkasundo ng simula, wag na nating ipilit. And that's okay. That's healthy. Yeah, for you. yeah. Respect ba? Parang yun na, respect yung akin yung boundaries ko. Para, alam mo yun, nare-respeto ka ta, nare-respeto mo rin ako, 'di ba? Sa akin naman yung parang trust. Na kapag nalaman ko na medyo hindi mapagkakatiwalaan. Marites. Yung parang hindi mo na siya mapagkakatiwalaan. Pero hindi ako nagja-judge agad. Yung parang kailangan mong ma-prove na ganun siya. Parang ganun. Tapos pag nalaman mo na may iba siyang sinasabi. Malalaman mo yan kasi minsan Pwede chismis lang yun. pero rin sa mga conversation. May gut feeling kasi yan eh. Maano mo yan sa kung paano sila magsalita eh. Kung paano sila magdala nung conversation. Paano nila sinasabi yung mga ano nila, tapos yung mga actions nila, ma-feel mo rin naman yan. So, hindi ka naman na bata eh. Na, siguro nung bata, hindi mo siya agad-agad makikita. Pero habang tumatagal na, nakikipag-interact ka na sa iba-ibang tao, doon mo na nag-gauge kung ano ba yung trustworthy na tao. Bumawi, gauge naman yun. Yun. Sulat nga natin yung parang yan nga tayo. Bumawi, gauge naman. Parang yan nga. Yun. So, parang ganun lang naman. Napakasimple lang naman kasi mahirap din naman talaga mag-judge ng tao na parang paano mo masiset talaga yung boundary mo na meron ka ng mga prejudice na ano na. Prejudice Dagdag mulat yan. So, Okay. parang ganun na parang meron ka ng sinet na ganun. Yun sa akin lang naman yun. So, sa akin, simple lang yung trust na kapag nasira, na-break siya, yun yung parang medyo, yun. Doon ako mapapaisip na, kailangan pa mag-stay na. No? Bago ko ipasa sa'yo, Clement, pare, gagawin ko lang muna yung mala flip top kong banatan. Para sa kaliwa, paring Clement. Paring Naksin ka na ata eh. Para sa kaliwa, paring Git. Maganda po. 2 minutes. Pare. So in terms of boundaries, no, again, I'm taking for my personal experience. Parang natutunan ko kasi na from being inclusive lahat pwede, and then nagiging exclusive ka na, nagiging selective ka na to a few. Siguro kaya ako ginagawa yun because dahil dumarating ako sa nagmamature tayo, nag-iiba tayo ng season ng life. So, nasa-set sa akin, na-identify ko yung anong mga priorities ko. So, once I identify those priorities na mahalaga sa akin, importante sa akin, healthy sa akin, then I will gauge kung ano yung nasa network ko. And then I have to accept na I cannot be everything for everyone. Yes. Parang hindi pwedeng sa ganitong bagay, ipiplease kita. Sa itong area na to. Kailangan mag-adjust na. So, yun lang, parang bottom line ko is, I cannot be everything for everyone. I have to set my healthy boundaries for myself, for my sanity, for my family, and for the priorities na sinaset ko sa buhay ko. So, once I think na clear yun, then, yun, I will learn to say no to certain individuals. So, doon ako nagsaset ng boundaries. Yun. Ay, yun yung boundaries. Sa akin kasi ganito, bro. Pagdating dyan sa usapan, paano ka nagsiset ng boundaries? Kasi, sa kinalakihan ko, pare, kailangan mong matutong hindi magtiwala. Ganun yung nangyari sa akin eh. Pero, kailangan mong matutong makisama. Nagigets nyo ba ako, pare? So, parang, paano yung part ng kailan kita pagkakatiwalaan at kailan lang ako dapat makisama. Which is lagi nangunguna yung pakikisama eh. Oo naman. So, ngayon ang nangyayari, pare, is yung pagsiset ko ng boundaries, parehas lang sa inyo. Ewan ko mag-a-agree kayo sa akin. Yeah. It's more on maturity. Kasi before, pare, wala naman tayong boundary sa kaibigan. Yun nga, nung pagbata ka, di ba? Ang dali-dali magkaroon ng kaibigan nung bata pa. Di ba? Lahat ng gusto Kasi mo. napaka-innocente mo pa yun. Magkainuman lang kayo, tropa na kayo, pare. Pero you never go on a deep level or kahit magkausap kayo dun sa part ng personal buhay nyo or kung ano yung goals nyo sa buhay. I think yung boundaries ko ngayon sa pagiging selective is he on the same page as me? Yeah. Ito pre, mabigat tong sasabihin ko men kasi may mga tropa ka pare na pwedeng magalit sa'yo. Ano mo yun? Ewan ko, makaka-relate yung iba. Kasi pare, naghahanap na ako ngayon sa age ko ngayon, sa age natin pare, naghahanap ka ng kaibigan na sasamahan ka
sa pag-asenso mo. Mm. Tama ba ako, men? Like, yung gusto ko, pare, yung kaibigan ko ngayon, men, is nandyan, hindi lang sa good times, hindi lang sa bad times, pre, pati dun sa goal ko sa buhay ko. Failure or ngayon, success. Kumbaga parang nandito na ako sa part na kung hindi mo ako sasamahan o hindi mo maiintindi, kasi pre, magiging mayabang ako eh. Alam mo yun, like, magsiset ako ng, kunyari, makakausap kita, pare, and then we'll have a chat. Yung pag-uusapan natin, dahil tita na tayo, pare, di ba? So, pag-uusapan natin is life. And then suddenly, yung mindset mo is different sa akin. Then, katulad ninyo, pare, like, hindi na ako magpo-provide pa ng any other detail. Magko-close off na ako sa inyo. Magiging kakilala na lang kita. Pero kung ikaw yung katulad ko na, okay, ganito rin yung goal mo, ganito rin yung gusto mo sa buhay mo, and then, kailangan ko yung katulad mo eh. Like, may natututunan ako sa'yo. Yun na yung nagiging, nakikita ko na, you're the next friend na kailangan ko. Kasi, eto pre, parang sa'yo ikaw, unang tayo nagkakilala, pare, pinagtatalunan natin politika. Oo nga. Di ba, man? But it was good. It was healthy para sa akin, Productive yun eh. Kasi Productive yun, nagpapalitan tayo ng opinion kahit pero hindi paano. kami nag-away. Kumbaga parang the night end after nung podcast na yun, pare, naglalakad kami lasing, thank you, pare. Ang ganda na usapan natin. Gets mo, ikaw, pare, ikaw yung kaibigan ko na naintindihan mo yung goals ko sa buhay ko, and then you set your standard to your family. Ngayon, pare, binabagsak ko agad yung wall ko. Kasi ito yung mga tao na may matututunan ako. Ngayon, pare, kung ikaw yung kaibigan na una kitang nakilala, sa maturity level ko ngayon, tapos ang pag-uusapan mo, bisyo, pag-uusapan mo yung pambababae, pag-uusapan mo mga yan, pas na ako, pre. Kasi ako na sakit ng ulo eh. Totoo. So, yun yung nagiging boundary line ko, pa. Yun yung nagiging boundary line ko. And I think that's true lang ng parang ini-emphasize niya lang yung common saying na birds of the same feathers flock together. Kasi kumbaga, sinabi ni Mark, meron siyang goal na sinet sa utak niya. At nung pag-set na ng goal na yun, who are the friends or who are the network na mag-allow sa akin to reach that goal. So kung hindi ikaw, kung you just drag me down, then of course, I have to say bye-bye to you. Meron akong lagi kong sinasabi na pangit to pakinggan, man. Kasi nami-misinterpret ng iba. I don't wanna give it to the people na nakikinig din. Saka sa inyo. May sinasabi ako lagi, bro, na para magawa mo yung goals mo sa sarili mo, pagdating sa kaibigan yung kasama mo, minsan makakatapa ka ng tao. But it doesn't mean na sinabi kong makakatapa ka ng tao. Tatapakan mo sila. Like, tatapakan mo like emotionally, physically, parang hindi ganun eh. Kumbaga, Pero hindi naman sa point na parang na-abuse. na-abuse Walang mo ganun. sila, walang ganun. Walang ganun. Kumbaga, Hindi ganun. Klaro lang natin na hindi ganun. Na hindi ganun yung hindi yung ibig parang sabihin. magkakaaway-away kayo. Pero men, kailangan kong unahin muna yung sarili ko before you. Oo. Magkaibigan tayo, men. Pero dahil hindi, sa time na Parang ginosting mo, ganun. hindi ghosting. Di ba? Hindi ganun. Ghosting. Kumbaga parang nandun ako sa part ng kaibigan kita, yes. Pero para ma-achieve ko yung goal ko, ikaw yung part ng nagpapahirap sa akin para magawa ko yun. Then sorry, man, I have to let you Bibitawan go. mo siya. Gets mo ako, pare. Parang oras na para bitawan ko tong friendship ko. Oo. Before I don't know that eh. Siguro yun yung boundary ko, men. Before I don't know that, pare, na pwede naman palang magkaibigan pa rin kayo, pero hindi na dun sa level na ine-expect mo. Pero matatapaan ko yung pagkakaibigan natin kasi kailangan kong unahin nyo ako. Kasi pumunta ako dito, wala naman kayo eh. So Gets mo parang ako, bro? ginawa mo silang like parang stepping path. Not- Parang not- ganun, not stepping stone. Not stepping stone, man eh. Ang hirap niyang ipaliwanag kasi more on emotional yung involved dun is, sa akin, kailangan ko itong Ito ba yung definition ng friends with benefits? Tinapakan mo yung ano. Tinapakan mo yung... Direk, pakipasok to. Pussy. Then, joke lang. Joke lang. I mean, paano mo gagawin yung kailangan... yung part na sasabihin mo na kailangan kalimutan yung pagkaibigan natin kasi hindi na kita nakikita part ng buhay ko moving forward. Yun yung natatapakan kita. Kasi nakalimutan ko na kaagad. Hindi man kaagad. I mean, nakalimutan ko na yung pinagsamahan natin dahil lang dun sa part na eto ako ngayon, may ina-achieve akong goal para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Ngayon, if you're not there to help me out, I'm sorry man, I have to cut you off. At kung nagiging kaaway mo ako dahil ganito yung nagiging mindset ko, I'm sorry man, I have to cut you off. Kasi hindi, paano ko gagalaw? Alam mo yun? Yan yung nangyayari dito sa New Zealand, bro eh. Ang problema ng mga Pilipino dito sa pagkakaibigan is, nag-a-adjust kayo katulad ng binanggit mo, pare, kailangan kong mag-adjust para sa'yo, di ba? Like,
Bakit kailangan kong gawin yun? Para maging magkaibigan tayo. Yeah. Anyway, di ba sabi sa inyo, yung mga pagdating sa usapang kaibigan kasi ang alam ko lang makipag-away di ba? Para puro ka nga hugot. Speaking! Ang sakit ang puso ah. Sakit ang puso. Speaking of which, man, I mean, ito na yung pinasok ko na usapan. So, etong part na to gusto kong malaman, meron ba kayong kaibigan noon, tapos hindi na ngayon? Yan, no? Sige nga. Oo. Ako, pare, open ako, ha? Open ako sa inyo. Galing ko, tinransition ko yun doon. Meron akong ganyan. Kung dito sa New Zealand, may ganyan. Katulad din ng sinabi mo, nagkaroon ka ng bad experience din sa friends. Nagkaroon din ako ng ganyan. Akala mo, hindi ko na sasabihin yung detalye yung ano, pero ang context nun is, so may nangyari sa akin along the way. So, sa mga nakakakilala sa akin, alam nila yan, siyempre. Tapos, meron kang friend na, yun nga, akala mo mapagkakatiwalaan mo. Pero, although hindi ko sinasabing tama yung ginagawa ko, hindi ko sinasabing, na ano. Pero, parang mas dumagdag pa siya dun sa gulo. Parang gano'n. Yung tiwala mo na nasira. Na parang imbes na siya yung magiging kasangga mo sa mga ganong klaseng sitwasyon, hindi. So parang, kaya yun yung sinasabi ko na boundary ko din na ano, yung sa trust, na kapag nasira siya, na parang, kaya pala yun yung binanat ko kanina, pare. Kasi based on experience din, di ba? FO tayo, parang gano'n, na parang although nag-reach out pa din siya, parang, hindi, parang, Out na tayo, tapos na. Nadidistansya na ako nun, para mag-move forward na. Parang, Ang experience mo, ikaw ba? Akin, siguro yung sa friends sa PH, kasi syempre nung kabataan natin, ang dami nating kaibigan. Mga 20 plus, di ba? Ang dami namin tropa. Yung mga tinatawag nating happy friends. Yun siguro yung mga nawala na sa akin. Kasi, syempre, wala na ako sa Pilipinas eh. Wala na yung part na paano tayo mag-happy-happy. So, gradually, di ba, nung nagsimula ako dito, merong contact pa eh. Pero habang tumatagal, nawawala na yun. Agree. Tapos, even like, kuwari nag-usap kayo ngayon. Meron akong ganun eh. Meron akong kaibigan dati na bigla siya nag-reach out. Parang, okay. Ano pa utang? Hindi na. Tayo na, iba. Karen, kumusta? yung paunang ganun. Minsan ako eh. Mamamayan yung dahilan ka, bakit di mo na siya kaibigan Hindi, ngayon? minsan natatakot na ako sa word na, uy, kamusta? Yung bigla-biglang out. Pero hindi, yung parang, kahit na-realize ko na parang, pag nangamusta sila, kahit hindi utang, parang, ano na pag-uusapan natin ngayon? Hindi na tayo, wala na tayong common grounds. Yes. Parang yun yung mga nawala sa akin. Pero may mga kaibigan pa rin ako na tinatawag ko talagang friends for keeps kasi kahit hindi na kami nagkikita or nagkakasama virtually, physically, ganyan. Once na nag-usap kami, tatagal niya ng mga oras kasi talaga nag-update kami sa isa't isa. Yes, yun. So ba, pre? Yan, maganda to. May mga marami. Pre, May matututunan tayo dito. hindi kasi mag-holiday si Pari. Kaya kanina nagkakausap kaming dalawa, sabi niya, bro, mag-holiday ako. Balik na ang Pinas. Parang ganun. Ito nga bro so sabi ko sa kanya, so saan yung plano mo? Sabi niya, bro, I just wanna go back to Singapore din, mag-holiday kami sa Okay. Singapore. Sabi ko ilang araw, like 2 days, 3 days. Sabi sa akin na, bro, 10 days. 10 days. Sabi niya sa akin, 10 days. Sabi niya, bro, doon yung mga friends ko. Anyway, papasa ko na sa'yo. Yan. I wanna hear this. Parang nakaka-relate ako sa sinabi ni Karen eh. Kasi parang sa experience ko din, bilang nag-move kami ng multiple times now, considered, na I'll just tell it plainly, pero hindi ko alam kung mag-agree lahat, na parang it's okay to lose touch with friends. And I think that's normal. Yes. No? Pero hindi naman ibig sabihin na dahil umalis na ako ng PH, umalis ako ng Singapore, kailangan kong entirely kalimutan na yung mga old friends ko. I'm not saying that. Kasi sinasabi ko lang na, okay lang, gaya na-experience si Karen, na parang nawawala na yung connection. It's not because na parang sinadya ninyo. It's just that magkaiba na kayo ng pinagdadaanan, iba na yung sitwasyon. And so, I think, kung pinakikinggan nyo to and parang tinatry nyo i-keep yung mga friends ninyo pero hindi nyo na nakakausap, I'm telling you now na parang it's okay to lose touch with them. Yeah. That's part of the normal life. But it's also an apartment na even though you're not getting in touch with them, if you guys are friends, Yes. you're still gonna be friends. Yeah. Yes, at yun yung gusto kong sabihin to my second point, na parang Inunahan ko lang pala. you have to identify din kung sino yung mga friends for keeps. Yes. Kasi they are keeps for a reason. Yeah. Bakit mo sila in-identify na keeps? So,
Parang sabi nga, these are friends na you consider as treasures. And kapag meron kang treasures, you keep them. So, meron din ako ganong klase mga kaibigan from Philippines and Singapore na kahit hindi na kami nagkikita, pero I consider them as friends for keeps. I'll make intentional efforts to keep in touch with them. Yes. Yeah. Kaya, yes, yung darating namin holiday this coming end year, talagang dadaan kami ng Singapore for a long period bago umuwi ng Pinas because I want to keep connection alive with them. Yeah. I mean, sa akin, pare, unang-una gusto ko shoutout sa mga kaibigan ko dyan, sa mga brads ko, sa mga kaibigan ko pa rin at up until, laking hood ako, tol. Kentoy. Laking Kentoy. Yan. Kentoy. Laking hood ako, men eh. So, yung kinalakihan ko hanggang ngayon pag umuwi ako, tol, wala na akong ibang sasabihin pa pagdating sa kanila. Pag uwi ko, kaibigan ko pa rin sila. Totoo. So, kung sa kaibigan ko pa rin sila ngayon, I'm talking about Philippines. Kasi may tatanong ako sa inyo after. I'm talking about Philippines to. May tatanong ako sa inyo after. I mean, oo, kaibigan pa rin ko sa Singapore. Hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin sila. At yung network ng pagkakaibigan na yun, unfortunately, ito lang yung malungkot eh. Hindi mo na sila lahat pwedeng makita sa basta-basta pag-uwi mo. Like, I wish men will see each other again. Parang ganun. Kaya nga may podcast na, panoorin nyo na lang po ako. Hindi, I mean, nandun tayo sa part ng tumatanda na tayo. Doesn't mean na katulad nga ng sabi ni Paring Clement, yung nahango lang siya. Hindi tayo nagkakausap-usap. Ngayon, hindi tayo nagkakamustahan. Pero pag nakita-kita tayo, sa dami ng naging bonding natin, sa dami ng pinagdaanan, suka moments, suka ka dito, bandal ka dyan, sa mga problema pinagdaanan mo, umiiyak ka sa love life mo, kasama mo sila. So, it's still good. Parang doesn't mean na hindi na tayo nag-uusap, is hindi na tayo magkakaibigan. Magkakaibigan pa rin tayo. Hindi kita kakilala na. Kaibigan na kita ngayon. However, alam ko may gusto kang sabihin, pero may gusto lang ako itanong. Wala ako. Etong experience na to, meron ba kayo niyan dito sa New Zealand? Ayun, nasabi ko na. Nasabi mo na yun sa Nasabi ko na yun sa akin. Pero gusto ko na idagdag dun sa sinabi mo na yung friendship na meron sa Philippines na na-feel ko din yun na nung unang uwi ko, siyempre, meron kayong outing, no? May pa-outing ka ng friends mo. Nakikita mo yung grupong malaki pa. Pero every time na umuwi ako, lumiliit siya. Napansin ko yun eh. Kasi nagiging nagkakaroon ng mga responsibilities na tumatanda na. So, na-feel ko yun na medyo nalungkot din ako ng part na yun. Kasi parang ang bilis nung una eh. Nung unang uwi, pag nagpatawag ka ng grupo, ng tropa, nandun lahat, immediately. Walang schedule. Walang schedule na may ganito. Basta pag sinabi mo yung date, lahat yan pasok. Pero nung nung umuwi na ako, pabalik-balik na ako, may pa-schedule na. Hindi na agad-agad na, sa Sabado, ganito, hindi. Pero alam mo, na-feel ko yun, pero malungkot yun. yung malungkot na part yun. Kasi ako umuwi ako last year, di ba? So, naintindihan ko siya doon kasi ganun yung nangyari sa akin. Pero, alam mo, doon ko na-realize na ang hirap mag-leave sa Pilipinas. Wala silang annual leave. Tapos parang 5 araw lang. So, minsan, minsan 5 days. Tapos minsan, pag kunwaring kahit nag-leave ka na, once na kailangan talaga nila, papasok ka pa din. Para lang hindi mo mawala yung job mo. Yun yung naintindihan ko sa mga naging friends ko na hindi ko nakita sa kanila. Pero in-explain nila sa akin na kasi ganun yung sistema ng Pilipinas. Kaya, alam mo yun, mas maganda pa rin, at least tayo may 30 days tayo. Anyway, yun. balik lang ako doon sa tanong mo. Na-experience niyo ba yun dito? Sa akin, wala. Na dati sa New Zealand, na kaibigan niyo noon, hindi na ngayon. I mean, siguro kay Saka pare wala kasi pa masyado. Sa akin kasi, parang, alam mo yun, yung, parang pinag-usapan lang natin kanina, kaibigan ko pa rin sila. Hindi na lang parehas yung connection. Pero, para sa akin, kaibigan ko pa rin. Yung in-depth na lang. Oo. Ito pare, again. Ayan na naman, hugot na naman. Kaya dito Marky, cheers muna. Medyo mabigat-bigat to eh. Mabigat-bigat to eh. Ito, pare. Cheers. Cheers, Direk. Cheers. Si Derek men, matagal ko na kaibigan yan. Tagal na kami magkaibigan nila Derek. Pero bago sila Derek, may grupo ako ng kaibigan. So, men, matindi-tindi to pare. Same lang sa'yo, okay? As I grow old pare, at sa pagstay ko dito sa New Zealand, may mga kasama ako na kaibigan ko na inisip ko, they're gonna be my family. Ito na yun eh. Ito na yung kasama ko pare. Pero humantong kami sa part na, ngayon, hindi na kami nag-uusap-usap. Umabot pa sa pisikalan pare. Suntukan, brad. Isipin mo yun, men. Ay, kaaway mo, matanda. Nagsusuntukan kayo sa baby shower. Alam mo yun, pare, parang, nadala niyo parehas. Kasi syempre, men, everybody got their own ego eh. Ako, pare, di naman ako
magpapatalo rin basta-basta kung alam kong nasa tama ako eh. And if I have to protect something, I'm always gonna have to protect something. Kahit kumabot pa sa pisikalan. Ang malungkot lang na nangyari doon, bro, is sila yung kasama ko yung panahon na nag-i-struggle ako eh. Sana kasama ko sila ngayon na nagiging mabuti na yung buhay ko. Na sana na-share ko to sa kanila. Sad siya sa part na marami silang naitulong sa buhay ko, pero at the same time hindi ko ma-return yun dahil nasira na yung relasyon na meron kami. Ang masakla pa noon, pare, ano yun eh, parang nagkaroon ng kampihan. Dito sa ibang bansa, uso ang kampihan eh. So you have a big group of friends, let's say nagkaroon kayo ng pagtatalo-talo, magkakaroon ng split. Magkakaroon ng split bigla yung grupo. And then naramdaman ko sa sarili ko, bro, na akala ko yung mga kaibigan ko that time, sasamahan ako doon. Is they never even ask me for ano yung side ng story ko. They just judge me kung sino ako. So nagkaroon ako ng issue dun sa part, kaya nagkaroon ako ng issue, kaya ako naging selective na natutunan ko sa asawa ko yun eh, sa partner ko. Kasi pare si EJ, kilala niyo si Mrs. Men, hindi basta-basta nakikipagkaibigan yun, Brad. So siya yung nag-push sa akin na hindi ka na bata. Hindi ka na ganito, hindi sa lahat ng oras yung tingin mo kaibigan mo, hindi sa lahat ng oras yung mga sikreto mo kailangan mo sabihin sa kanila. Kasi pwedeng kaibigan mo sila habang nakaharap sila sa'yo, pero pag nakatalikod ka, hindi na. I've learned it the hard way, pre, umabot sa pisikalan. Alam mo yun, talagang suntukan, pare. Tapos, akala ko parang, dahil umabot kayo sa pisikal, di ba sa Pilipinas, minsan pag nagkakapisikalan kayo, dahil magkaibigan kayo, magiging okay pa. Hindi na naging okay. However, man, meron din ako kaibigan, another pa uling suntukan. Kaya nga sabi mo pare, wala nga naman may umabot ako sa part na naging magulo yung buhay ko. Pero bro, this time, yung kaibigan kong nakasuntukan ko, best friend ko pa rin siya hanggang ngayon. So, doon tumama sa akin yung realization na doesn't mean na dahil na umabot kayo sa confrontation, physical, o nagkasamaan kayo ng loob, hindi na yan dahil sa kung ano yung pinagtalunan nyo eh. Kailangan nyo ring iwi yung pagkakaibigan ninyo. Kasi may dalawa akong taong na na-experience ko yun dito. Yung isa, kaibigan ko pa rin hanggang ngayon. Talagang kumpare ko. Yung isa naman pare, wala na talaga. Parang ikaw, ayoko na makita kami. Sabihin mo time pass, tumagal na lahat-lahat, magkita tayo, sabihin mo friends ulit tayo. Sorry guys, iba sa only like, tangina mo. Ano mo yun pare, what's the point of all of this? Ganun parang, kaya parang yung pagkakaroon ng kaibigan at kakilala sa New Zealand, mas marami na lang akong kakilala ngayon, men, kaysa kaibigan kayo. Kaibigan niyo ba ako? Ba't parang iiyak ka? Kilala lang, no? Baka kilala niyo lang pala ako, no? Baka magsusuntukan na tayo. Pero ito, Pero, I mean, ngayon pare na nasa New Zealand tayo, nasa ibang bansa tayo. Like, dahil nga sa maraming tayong may mga kaibigan tayo dito, men. Na-experience nyo ba yung nasa same area lang kayo? Malapit lang naman tayo. within Auckland nga lang eh. Auckland is not that big. But we don't see each other that much. Madami. Ano mo yun? Meron pa tayo doon? Oo, madami. Meron. Nakakasama nyo na lang saan? Sa party? Sa akin nga kahit minsan hindi sa party. Pero kasi sa akin, depende na kasi sa priorities mo eh. 'Di ba? Meron ka ng personal or sa inyo family priorities, syempre, hindi niyo na magagampanan minsan yung pagiging kaibigan nyo. 'Di ba? Minsan kung gusto mo makita, kailangan sila na yung mag-adjust sa'yo kasi mas may kailangan ka eh. 'Di ba? So, hindi mo talaga makikita halos lahat. 'Di ba? Technically sa atin, kahit gaano kalawak ang Auckland, mga 20 plus, malayo na yun eh. Tapos, saka yung schedule din nila, syempre. Iba yung trabaho mo sa trabaho nila, iba yung oras mo sa kanya. So, yun. Maturity, no? Oo. At saka sa akin naman kasi, yun nga dahil dun sa nangyari sa akin dito, na hindi ko man ma-share pa ng full. Yung parang nahiya ako dun sa ginawa ko. So dahil dun sa nahiya ako sa ginawa ko, ako. Marites ka! Wala magko-comment ha. Paki-comment. Yung mga nakakilala sa akin, wag pong magko-comment ha. Ipagkalatunin niya ang ginawa niya. Paki-comment down below. So, parang nahiya ako. Nahiya ako sa, hindi ako naging proud dun sa ginawa ko na yun. So ang ginawa ko, parang dinistant ko yung sarili ko. So doon nagsimula yung time na parang medyo hindi na ako masyadong nagkaroon ng... That's good though, because you're honest with your own mistakes. Oo, Yes. parang nahiya ako Hindi doon mo sinisisi sa mo yung shame, ibang na-shame tao. ako doon sa sitwasyon na yun, na parang ako na pero Ikaw na yung may isa akong kaibigan na talagang nung nagkita kami, parang in-embrace lang na ako ng, parang sinabi lang na alam ko yun, pero okay lang.
Ay, sweet. Oh, yun. Shout out sa'yo. Alam mo yan. Kilala mo yung sarili mo. Pero although hindi kami masyado na nagkikita, kasi nga siyempre may mga busy na rin yung focus na rin sa mga At saka nung nag-distant na rin ako nung time na yun, parang medyo nahirapan na rin ako mag-connect ulit na parang nahihirapan rin, although alam ko na parang okay pa rin sa kanila. Medyo meron akong ganung klaseng feeling. May part na Siguro, nahiya ako eh. moment. Siguro darating yung time, kasi ako naman, kahit galit na galit ako, or kahit na anong man mangyari, darating yung time, kilala ko yung sarili ko, darating talaga yung time na mag-o-okay na ako niyan eh. Alam ko yun, alam ko yung sarili ko kasi ilang beses ko na rin napatunayan yan, na parang darating yung time na yun, na okay na ako. Ready ka na. Okay na ako. Pwede na ako. Kahit sa work, di ba? Sa work, meron tayong mga friends din sa work na merong misunderstanding, mga ganun, tapos hindi ka napapansinan. Pero later on, okay na tayo. Okay na tayo. Yeah. Ikaw, kasi si pare men, madalas siya nakakasama tayo, pare. Sa totoo yan, men. Pero I mean, based on your experience as an OFW in Singapore, pare, ano masasabi mo dyan? Well, I'm grateful na parang pinaliligiran ako ng mga kind of friends na understanding. So parang they have identified and they have accepted na because family priorities, family first. Whenever I say no to a certain event or occasion, hindi ko alam mo yun, parang ang saya lang na I don't need to even explain myself bakit ko kailangan mag-say no. Because they kind of accepted na and understand na right away. So, both in Singapore and dito sa New Zealand, meron akong mga ganong klaseng friendships na hindi man kami necessarily madalas magkita, pero pag nagkita, yun nga, we just have to book a schedule o kaya maka-free ganyan. Pero, on occasions o times na magno-no ka, hindi ko kailangan mag-explain na parang may kasalanan ako. And I think that's part of the maturity na meron tayo eh. Na siguro yun yung magandang ma-practice natin as bilang friends. I think man, adulthood, para tayong fine wine eh. As we age, we know more. Mas naiintindihan na natin. Kumbaga, dati aasarin ka, week ka pala eh. Di ka makakain ng week. Alam mo yun, ngayon, men, puta pag sinabi sa'yo ng kaibigan mo, Wala na epekto. Wala na epekto sa'yo yun eh. Wala na parang, pas na ako, hindi ka na parang mangulit na, sige na, uminom ka pa, hindi na eh. Parang you respect the boundaries of each other. Dahil lahat tayo may personal life. Yes. Kasi living overseas, hindi, ito kasi men eh, parang, sa back home kung ano yung attitude mo na iniwan mo, pagdating mo dito, nag-change ka na. Kasi nag-grow ka eh. Pero ganun din sila back home na hindi mo na-realize na nag-grow din sila. Sure. Pero kasi you're fighting your own battles over here or whatever country you are. However, men, hindi natin namamalayan din na yun na yung nagde-develop din yung adulthood natin na hindi sa lahat ng oras kailangan ko magpaliwanag sa'yo, na hindi ako makakapunta, hindi sa lahat ng oras nandyan ako para sa'yo, pare. I have my own problems as well. At the end of the day, men, kanya-kanya tayong buhay dito. Pero if you need my support, I'll be there. Yes. If you need my support, man, nandito lang ako, tutulungan kita, walang problema, pare, pero but I can't be there 24 hours for you anymore. Lalo na pag pamilyado ka na. And I think dun mo rin marirealize kung maganda talaga yung friendship ngayon pag naiintindihan ka nila. Naintindihan ka rin nila, di ba? Na parang, okay lang, sige, naiintindihan namin. Pag gano'n na yung mga sagutan, alam mo. Kanina nga, papunta kami dito ni Derek, nagda-drive kami, pare, sabi nga ni Derek sa akin, hindi na gano'ng kadali. Oo. Hindi na gano'ng kadali umalis. Sabi ko sa kanya, oo, pare. Kasi lahat ngayon, ang plano mo hindi na pwedeng ikaw lang. Alam mo yun, tumatanda ka, let's say kahit single ka, pare, or may partner ka, hindi ka na pwede magplano ng hindi mo alam yung gagawin mo next step. Yung bahala na gang yung dating mo. Inom ako ngayon, walwal ako today, then tomorrow mapapabayaan ko yung mga bagay-bagay. Hindi, may maglalaba ka. Di ba? Maglalaba ka pa, pare, magsasampay ka pa. May gagawin ka pang mga bagay-bagay sa buhay mo. So, hindi ka na tulad ng dati, which is your maturity and your adulthood has hit you pretty good. Pretty good. Responsable ka na ngayon. Kumbaga nga, yung ngayon, plinano, parang ko sa akin, ewan ko sa inyo, plinano ko tong inom na to. Hindi ako minom kahapon para magising ako ng maga, para makapaglinis sa lahat, para makainom ako ngayon. Yung mga gano'n. Tawag yan responsable. Yes. Yun eh, yung pagtanda natin, kung para tayong fine wine is pumapasok pare yung pagiging responsable natin. Kaya kahit na hindi tayo magkita-kita, nagkikita-kita tayo dahil sa podcast.
I mean, kahit di tayo magkita-kita, magkakaibigan pa rin tayo. Oo. And we don't have to explain to everyone na kung bakit dati may dahilan ka pala. Ang dahilan, hindi mo, nagluluwa ko. Bas, gusto ko lang ng bas. Kaya if you're that kind of friend na mature, nakakaintindi, Oo. knows your responsibility, You're a shout good out sa friend. inyo. Yes. You're a good friend. Yes. Wah? Anyway, I got another question, pare. Mm. Sa akong kaibigan na rin. Mm. Paano nyo nasasabi kung true o fake friends yung meron ka? Yun. Sa umpisa, parang mahirap. Parang Mahirap pa, di ba? Mahirap mo siyang ano sa umpisa lang. Sa umpisa. Sa simula Sa simula talaga na siguro na very rare lang siguro yung mga tao may ganung klaseng yung parang instinct na alam na agad nila na Basa nila agad, no? Oo. So ako kasi parang ako kasi naman sa part ko naman lagi ako may benefit of the doubt. Parang ganoon ako lagi eh. Okay. Hindi ako basta-basta na ganoon na parang ganoon ka. So parang obserbahan kita, siyempre, titingnan kita, tapos ano mo yung takbo ng conversation nyo, tapos yung pakikisama nyo sa isa't isa. So doon mo lang talaga malalaman kung totoo ba yung tao, yung pagkakaibigan nyo o hindi. Siyempre may mga mangyayaring mga instances na kunwari, yung nangyari sa akin na may nangyari sa akin dito. Ang hirap nung sa'yo, may nangyari sa'yo. May nangyari siyempre. Hindi namin alam kung ano nung Ang hirap na kasi off cam. Sa atin na lang. Basta may nangyari kay paring. May mga information naman na hindi naman lahat siguro kailangan makaalam. Hindi naman nila kailangan malaman yan. Parang hindi namin kailangan marinig yan. Susukuhan ko pero hindi talaga. Parang in general lang na merong siyempre may mga sitwasyon katulad ng nangyari sa iyo, may sitwasyon na nangyari sa iyo na hindi ka rin siguro proud na nangyari doon. Tapos so, parang nag-expect ka na itong kasama mo na to kasi lagi mo silang kasama, lagi mo silang kainuman, lagi mo silang yung mga kakwentuhan ng mga nasi-share mo ng mga secrets, mga plans sa buhay. Tapos, yun yung time na siya rin pala yung gagawa ng way na mas lalo kang mapipin down. So yun yung crab mentality eh. Parang crab mentality din na hindi mo ko dito masabi kung crab mentality yun or talagang gano'n. Parang dun niya kasi na yung trust talaga na parang tiwala eh. Tapos dun mo masasabi, totoo ka ba? Oo. Muna yung bakit lang ngayon. Pwede mo akong pagsabihan siguro na mali yung ginagawa mo. Diba? Pwede mo akong pagsabihan, hindi masama yun na pagsabihan mo ako ng Kasi kaibigan mo ako eh. Kaibigan mo ako, mas gusto ko ngayon na kinukumpronta ako. Kaysa marinig ko sa ibang tao, mas maganda marinig ko pero sa'yo. yung dumating yung point na ikaw pa yung nag-push siya, nag-pin down Nagkita sa akin pa ba? na ako pa yung napahamak pa ako lalo. Hindi kita kaibigan. Peke ka. Peke ka. Ganon yung sa... Bigat yun, man. Masakit yun. Ikaw ba, meron ka bang mga experience na nalaman mo yung fake friends sa true friends through chismis, backstabbing, meron ka bang ganyan, man? Siguro nung bata ako, may ganyan eh. Hindi naman mawawala yan eh. Kasi nga, ang dami mong kaibigan, di ba? So, yung bata. 5 years old ka. Yun nga. Ikaw mo, nabasa ako ni Paring King. Oo, kasi nung bata tayo, hindi kita bate. Tayo eh. Ano ba yun yung bata? Ano yung chismis, hindi ka umihi? Oo, di ba? Umihi siya sa ano. Nagsusumbong sa nanay mo, yung mga ganyan. Chinismis ka na tumayo siya sa short sa school. Di ba? Siguro around teens hanggang mga 20 plus ba? Okay. Di ba kasi madami kang kaibigan dyan eh. Tapos syempre di mo naman talaga alam kung sino yung totoo. Peke. Kasi nung mga panahon na yun, parang medyo people pleaser ka pa dahil gusto mo maging kaibigan ng lahat. Ayaw mo na may masama sa'yo. Pero ngayon na tumanda na, wala na yan. Kasi parang na-cut off na eh. Wala na sila. Wala na sa'yo yan? Oo, wala na. Ikaw ba, meron ka bang gano'n? Like, chismis, binakstab ka, pare, ano mo yun, kinainggitan, crab mentality. Kasi, yan yung part ng kung bakit ako ganito magtanong, tamang bukal ako. Bombadak. Maganda kwentuhan to, men eh. Maganda tong kwentuhan dahil kahit sinong nakikinig dito, pare, pinag-uusapan nyo yun. May mga kaibigan kayo pinag-chismisan nyo, pwede nga group kayo ng friends dito eh. Let's say si Derek, hindi natin kasama ngayon, si Derek ang bangka natin. Gets mo ako siya yung pag-uusapan natin kasi pangit yung ugali ni Derek. Nagpapaser. Nagpapaser si Derek. Pinapagalitan ako. Carry on, napasira ako. Ang masasabi ko sa friendship, ang maganda kasi sa friendship, like any kind of relationship,
we have the ability to choose. Unlike siguro yung mga, siyempre yung mga family members natin, we cannot choose our own family. Pero pagdating sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, and even friends mo, you have the ability to choose. Kaya I could say na you have to choose your friends very carefully. So yung mga ganyang para ma-avoid mo yung mga ganyang klase ng incidents of backstabbing or chismis, because the way you choose your friends will have a great impact and influence sa buhay mo. So relationships can either make you or break you. That's true. Either they can influence you to greatness, or maybe they could, sabi mo nga, pull you down to bottom pit, di ba? So parang mahalaga na magkaroon tayo ng tamang pagpili ng kaibigan, while at the same time acknowledging na pwede pa rin talagang magkamali ka eventually. There's no, Tama yun. Magkakamali ka. Sabi nga ni that's Noni, fine. tao lang. Tao lang. Yeah. Kahit siguro sa pagpili, hindi mo rin talaga ma-perfect. Yes. Ma-perfect. Masasabi na, na. na mapipili mo talaga yung tamang tao. Totoo. Pero at the end of the day, parang kung ano man mangyari sa'yo, sa relationship niyo, ikaw, mag-move on ka. Dun sa situation na yon na Tama. kung masira man yung friendship, ikaw, move on ka dun sa... And ito take ko dyan, like sa chismis, backstabbing na yan. No matter where you go, nandyan yan. Oo. Nandyan yan. Kahit anong lahi, Kahit saan ka pang bansa, kahit saan ka pa pumunta, pare, ang chismis sa yung backstabbing normal. Hindi lang yung Filipino culture. Oo. Normal yan, pre. Alam mo kung bakit? Kasi, ano yan para sa akin meron yung point sa buhay ng inggit. Normal lang inggit eh. Yeah. Kasi pare may mga bagay na, yung Pag-inggit, pikit. No, yun. Kaya sabi nila, pare. Sabi ng Ako tiklawan. personally, naiingit din ako sa mga bagay-bagay na wala ako. Gets mo ako, pare. But you have to learn your boundary rin. Kung kailan yung iinggit ka, tapos kailangan mong i-chismis yung tao na to dahil lang sa naiingit ka. Ano mo yun, doon ako, siguro sa akin bro, like chismis and backstabbing na part. Yung mga experience natin kung paano ba true friends mo ba siya o fake friends. Kahit naman mangyari, lagi naman may pinagchichismisan sa trope. Sa inuman. I mean sa atin, sa culture natin. Kung sino yung wala, ikaw yung bangka. I mean, hipokrito na tayo pag wala tayong pinagchismisan na kaibigan. Diba? Lahat naman Matik tayo yan dumaan doon. Pero, ang siguro sa akin pare, pagdating dyan sa chismis na yan, mag-boundary din kayo sa chismis ninyo. Like, kung aatakihin niyo yung personal na buhay, sablay kayo nun. May friends yun. At saka doon mo mapapansin yung kaibigan, di ba? Kung paano siya mag-chismis. Alam mo yon? Kasi kapag nag-chismis siya ng ganyan, alam mo na pwedeng ikaw i-chismis ka rin ng ganyan klase. Di ba? Doon mo masisense. Nagpapakilala ka ng Ikaw, chinichismis mo yung sinong ganito. Tapos, kung the way mo siya i-chismis, kasi may parang chismis na katuwaan lang eh. Yung pag pinagtatawanan nyo lang yung kalokohan ng kaibigan. Yung kalokohan ng kaibigan nyo, di ba? Ibang chismis yun eh. Kaya nga, yung tipo na example, si Derek nata isa short. Ay, chinismis mo na gayon ha. Ang dami nakakita kay Direk. Nakakaya. Yung mga ganun lang. Yung parang ibang klaseng chismis yun eh. Pero yung chismis na alam mo na parang may kasiraan. Personally, yes. Yung sinisira. Oo, on a personal. Tapos ikaw naman na nakikinig dun sa chismis, parang alam mo na itong nakikichismis sa'yo, pwedeng i-chismis ka rin ng ganun. Balang araw. So, diba? dapat doon pa lang. Doon pa lang, parang red flag na yun, di ba? Oo, dapat doon pa lang. Alam mo na kagad na sa sarili mo na, okay men, hindi na rin ako magsasabi sa'yo. Yun yung tiwala na pwedeng na alam mo na pwedeng masira yung tiwala mo dito sa tao na to. Kasi kung the way siya chismis sa'yo, is pasira, yung paninira ang dating. Ganun. Hindi yung mga katulad lang na natais sa Oo, short. yung tatawanan mo lang. Pero ito pare, ito men, isa to pare sa pinakabigat na pinag-uusapan bilang isang Pilipino. Alam ko men, mahaba itong part na to yung true friends or fake friends. Pero gusto ko itong pag-usapan, crab mentality. Sige nga, bagsakan nyo nga ako bro, like ano yung definition ninyo ng crab mentality and bakit crab mentality? Ako usually na-experience ko yan sa work eh. Yes. Yung mga akala mong friends sa work, tapos dun ko siya na-feel na gano'n, na merong crab mentality. Imagine, mga Filipino din naman. So, yun nga, na akala mo na sila yung mga magso-support sa'yo kasi sila yung mga ahead sa'yo sa work, yung mga ganun. Tapos na-build mo yung relationship outside sa work. Diba? Lumalabas kayo, may mga gatherings kayo, may mga birthday parties kayo na
kayo nagsasama-sama. Tapos malalaman mo na doon pala sa work hinihila ka pababa. Sinisiraan ka doon sa boss mo. Yung mga ganong klaseng mga sitwasyon. Tapos yun nga malala, Pilipino pa, kalahi mo pa na. Ano ba yung... So doon na-feel ko yung ganong klaseng ano. Ikaw ba, man? Like, bro, you've been outside different countries, working in different countries. Now that we're talking about crab mentality and working through work, sabi nga ni Kit, parang mo normally makikita yan eh. Anong masasabi mo dyan, man? Like, is it about work or is it more personal approach din, pare? Mahirap kasi yung makita na, sabi mo nga kapwa mo Pilipino paminsan ang gumagawa. Hindi, pero may ng crab mentality na, ito na, pare. Yun nga. It's a Filipino thing, man. It's a Filipino thing, pare. Sa atin, tingnan mo, pare, like, may mga Kiwi ako nakakausap, crab mentality. They understand what crab mentality is, but it's not part of their culture. Oo. Pero yung crab mentality is napaka-normal sa atin na sa Filipino. So, okay, carry on. Yeah, and I think yun yung dapat na maiwasan o baguhin natin bilang new set of generations ng mga OFWs. Kasi sobrang talamak siya sa mga generations ahead of us na talaga naghahatakan pababa. Yes. And I think what we are creating now as new generations ng OFW, yung mabalik yung bayanihan. Yung bayanihan na parang, yes, you applaud someone kung nagiging successful siya sa trabaho niya. I-recognize mo siya. At hindi siya hatangin pa ba. And sadly, hindi pa siya ganun ka-evident sa atin ngayon. Pero Especially here, man. Especially here in New Zealand. You know why? Agree ako kay paring Clement. Saan ang pagkakain ka ng Chinese food? Saan ka pupunta dito? Dominion Road. Dominion Road. Kakain ka ng Indian food, saan ka pupunta dito? Sandringham. Kakain ka ng Filipino food, saan ka pupunta dito? Onihonga. Onihonga ngayon. But before... Ang dami mo alam sa kakainan Obvious ba? Pero I mean, bro, wala tayong sarili nating street. We don't have that, man. We don't have our own identity. Everybody knows our identity in New Zealand is we work hard and we're fucking great workers, man. Buzz mo yun, fucking great workers. Pero bro, palakpak, pare, palakpak. Pero at the same time, man, we don't have that, pare. Why is it that they're celebrating Diwali festival as their ethnicity, pero we can't even, we do have our araw ng kalayaan, pero hindi lahat pare supportive doon. Nagigets mo ako, men. Yun yung pinupoint mo, di ba? Pare na ngayon, men, parang, ang ina, it's just sad. It's sad. It's sad. It's so sad. Man. Pero meron tayong chance to go against that culture na kilala sa atin. So we have to change that. Ikaw ba? Crab mentality. Sa akin, actually, it's not more of crab mentality, more of credit grabbing. Yun yung naranasan ko. Na parang, alam mo yun, magpapatulong sila sa'yo, which is ikaw, willing kang magpatulong. Tapos, they'll claim it as their own. Yun yung naranasan ko dito. Sa crab mentality. Sa akin kasi, men, pag sinabi mo crab mentality is, kailangan mo balikan yung history ng salita. Kasi ang crabs, bro, kapag Hindi, yung sabi ko is credit grabbing. credit grabbing. So, alright, cool. Ang tanong ko kasi crab mentality. Hindi, yun nga sabi ko kanina. Na Sorry, parang... mali ako. Sorry. Direct pakibas nga. Sorry. Hindi, sorry. Pakibas nga, ito nakikipagtalo eh. Hindi, kasi yun yung sabi ko eh. Ate. Huwag sasagot, ate. Next. Hindi, yung sabi ko kanina na una. Sorry. Kasi dun sa part na yan, men, sa crab mentality, pare. Para sa akin, men, ang unat dulo niyan, pare, is inggit. Parang? Inggit. Insecurities din. Insecurities, jealousy, pare, all that shit. Kung bakit ganun, men, kasi nakita ko, pare, as a OFW here, I've been residing here for good dito sa New Zealand. Pare, nagkakaroon lagi ng hierarchy. Naalala niyo yung una nating episode? Yung seniority complex. Yes, pare. Alam mo yung una nating episode, which is ano yung visa mo. Parang kailangan kitang hatakin pababa dahil naka-work visa ka lang, estudyante ka, dapat ganito yung maramdaman mo. Alam mo yung pare, bakit kailangan natin laging i-define yung bawat isa kung ano yung na-achieve ng katabi mo? Parang ganun ba? Like, paano kung mas magaling siya at mas matalino siya sa'yo? Is it his fault? Paano pare kung itong tao na to, men, mas marami siyang experiences sa buhay niya kesa sa'yo? Kasalanan niya ba yun? Paano kung galing siya sa hirap, kaya ganito yung pakikipaglaban niya para maiangat niya yung sarili niya at pamilya niya? Kasalanan niya ba yun? Bakit kailangan mo siya atakin pababa?
na ang nakikita ko pare doon is yung inggit mo dahil kung anong meron siya wala ka, kailangan kitang hatakin pababa kasi kailangan parehas lang tayo ng level bilang isang magkaibigan. I think that's sad. Sobrang lungkot noon pare. Imbis na makita ko na umaangat ka maging masaya ako sa'yo, oo napag-iiwanan mo ako. Oo napag-iiwanan mo ako. Pero bilang isang kaibigan mo, I'm so proud kung anong nagagawa mo. Bro, bihira mo marinig yan eh. Ang nangyayari man ngayon is umaangat ka, yan, dati ganito yan. Ngayon, dami pang, alam mo yun parang, imbis na tulungan mo pa siya lalong umangat, lalo mo siya hahatakin pababa dahil lang sa inggit. Sabi nga ni Kate, pag inggit, pikit. Alam mo yun, hindi tayo pare-parehas. Ito bro, ito yung gusto kong sinabi mo sa akin before, which is up until now, the word season. Iba yung season mo sa season ko eh. Alam mo, kasalanan ko ba pare na 2 season ako, 4 season ka? Diba? Hindi naman pare-parehas ang laban ng buhay eh. Pwedeng, di mo rin alam kung ano yung kwento ko bago ako napunta dito. Ay, who the fuck are you to judge me, man? And para hatakin mo ako bababa na ganito. Ano ba yung inahata ko sa likod ko? At yun yung take ko sa crime mentality. Meron nga akong narinig one time na parang, alam mo yun, pag kunwaring naging successful na yung isang tao, biglang sasabihin, dati, ganito lang yan si ganyan. Ganito pa ginagawa niyan dati. Yung parang may part na may paninira ng konti para masabing successful ka pero ganito ka dati. Parang hindi nila maalis sa sarili nila na we can mature, we can change. Nag-grow din kami. We grow, yeah. Nag-grow din kami. Hindi naman porkit sa naiiwan namin kayo dyan. Ito pare, pranga ako sa saitan ko. Porkit naiiwan namin kayo dyan, kailangan same pa rin tayo. No. Hindi ko kasalanan na nag-a-achieve ako sa buhay ko. Bakit niyo ako inaaway? Bakit niyo ako tinatalo? Anyway, ito pa pare, meron pa ako bukod sa crime mentality. Bakit may kaibigan kayo na nandyan lang pare pag may kailangan? Kailangan lang nila kayo, kaya nila kayo kaibigan. Di ba? Is that fake friends or true friends? Automatic fake friends, di ba? Nagkaroon ba kayo ng ganyan? Meron ba kayong incident na tangina nandyan na sila dahil kailangan nila kayo? Parang ano yan, yung parang mahal mo ako dahil kailangan mo ako. Kailangan Hugot ka na naman. parang movie yun ah. Movie yun ah. Ito, umuungot si pare. Meron ba tayong ganyan? Meron ka bang na-experience ng ganyan? Meron na sa OFW? Kaibigan mo ako dahil kailangan mo ako? Oh, gusto ko siyang tignan sa ibang lens. Perspective. Yeah. Kasi okay, parang ang hirap kasi kapag i-label natin sila as fake friends. Tama. Parang masasabi mo ba agad na masama yun? Yun yung tanong eh, di ba? Kasi kahit ako personally, pare, may mga kaibigan ako nandiyan kasi kailangan ko. Di ba? Napaka-general kasi nung sinabi mo na, kaibigan kita dahil kailangan kita, di ba? In general. Pero ang hirap nga sabihan na masama ba agad ito o tama ba? Yes. Tama lang to. Parang kaya ako gusto ko siyang tignan sa ibang lente. Yeah, Parang, that's right. yes, I think there are kinds of friends na nag-exist na ganyan, na parang pagkailangan lang. And I think, di ko alam kung tama yung term, pero if I remember it correctly, parang they call it friendships of utility. Na parang you don't necessarily... Friendships of utility. What is the word? Friendships of utility. Teka lang, mag-ready ka. Mag-ready ka. Handa nga ako. Ano ba yung pantapat ko dyan? Yung tipong, you don't necessarily need to love that person. Pero dahil may kailangan ka nga, on a specific period ng buhay mo, specific season ng life mo, you approach this kind of person, or this specific person. Pero, it may not necessarily na you have to keep that friendship kasi kapag natapos mo na yung need na yun, tapos na. So ano, manggagamit ka ba dahil ginawa mo yan? So, hindi naman Kasi paggagamit. parang katulad din ng networking, di ba? Na parang, di ba, pag Uno. Ano ba networking ngayon? Ang ibig ko sabihin sa networking is yung nag-build ka ng connection, di ba? Yung Yes, parang, network. katulad din nung nagsa-start tayo So, dito, yun nga. nag-build ka ng connection, hindi, not necessarily, But that's na, my question. na masama. Magagamit ba tayo dahil ginagawa niyo yan? Like, is it bad just because you're So, hindi naman talaga. Parang leverage lang yan, di ba? Parang katulad, parang sa business, parang leverage lang siya na parang, kaya ka nagbi-build ng connection, not necessarily dahil masama siya, dahil para mag-improve din yung sarili mo. Kasi no man is an island, di ba? Alam naman natin ang lahat yun, na parang hindi ka... Yun ang bawi niya. No man is an island. Pero nasulat na yun eh. Pero anyway, so siyempre hindi naman not necessarily masama siya in general. Parang gano'n, parang meron siyang ibang gamit din eh. So, nagiging masama lang siya kung ang intention mo talaga is negative. Di ba? Na parang ang intention mo talaga is makalamang. Kung ang intention mo, di ba, makakalamang ka dun sa tao na yon, gagamitin ko siya.
para lumamang ako sa kanya. Iba yun. Iba At yun. Yun yung manggagamit. Yun yung manggagamit ka talaga. So, yan Pero- yung on a different lens. Oo, Yeah. yun yung Maganda, maganda. ini-improve mo yung sarili mo, ini-improve mo yung yung ibang tao, okay lang yun. Nagbibuild kayo ng connection. Ginagamit ko yung knowledge mo so that I can learn from this. Yes. That's a right. different kind of Different. different kind of leverage na Of yan. user. I That's a can different give you that. Kind means of user. Yes. And I don't think that's fake friends para lang sa akin. Good friends. Tama. Bawi tayo dun sa unang sinabi natin kasi bigla tayo agad Oo. nagsalita ng nag-judge. Oo. Ito. Ito, men, matindi to. Oo. Ito, pare. Nako. Sinenyasan ako ni Derek. Nako. Hoy! At inuli ko to. Ginugot? May jugot? Ito, pare, visit ako dito. And I think, not just us, but any... Na-witness ko yan, ha? Yeah, bro, Na-witness ko yan. any Na-witness ko yan. OFWs right now, or not just OFWs, everybody who lives overseas, who used to live in the Philippines, pare, is the word fucking utang. Direk, nasan yung bus? Go! Man, eto pare, is it your true friend or still your fake friends na nandyan lang tapos utang ka dahil kailangan nila? Again, we're talking about needs. Needs pare. And I think lahat tayo na pagdaanan natin to. Sa mga naikinig din men na nasa ibang bansa, kamusta kayo? Yung kamusta na yun, biglang yung pangangailangan nila ibabagsak. Ang masama, hindi mo man lang ka-close, di ba? Kumusta? Hindi mo siya May kutob ka na hindi mo siya agad. nakakausap ka nung nandun ka sa Pilipinas, tapos biglang, ay, kumusta? Not just because nasa Pilipinas sila. Like even your friends, wherever you are right now, may utang sa'yo pero hindi binabayaran. Ay, Will you consider it as your fake friend or your true friends? I wanna hear this, man. I really wanna hear this. Hindi lang ako to eh. Maraming tao nagtatanong nito eh. Ikaw, anong take mo doon, pare? Tapos hindi ka binabayaran. Oh, man. Ay, siyempre naman, fake na fake yun kasi hindi ka binabayaran. User-friendly. Oo. Oo. Parang Nokia naman yun. Pero sa akin naman kasi, masyado akong maano sa word na utang. Masyado akong parang allergic ako sa ganyan. Allergic ako dyan. Brad, Kasi, utang ha. yung mga ganyan. Oo, yung mga ganyan. Kasi parang, depende kasi dun sa tao. Kasi may na-experience akong ganyan na kaibigan ko dito. Tapos humiram. Although, small amount lang naman. Pero nag-promise ka ng ganitong petsa, babayaran. Alam mo yun, yung parang, sa akin kasi, pag sinabi mo yung ganito, gawin mo. Gawin mo. Ganun lang ako. Oo, ganun lang ako. Pero kapag, ang dami mo ng excuses, na ang dami mo ng sinabi ng kung ano-ano, hindi ko naman masasabing fake ka. Hindi ko naman masasabi siya na fake eh. Parang, ano ka lang eh. Parang irritant ka lang eh. Diba? Na parang, Irritable ka. hindi, irritant ka lang na tao. Na parang hindi ka, parang pabigat ka Walang lang na. salitang friend. Parang gano'n ka lang na, hindi ka naman siguro fake. Medyo irresponsible ka lang na tao. Yung umuutang sa'yo, irresponsible ka lang na tao. Na hindi ka sumusunod dun sa napag-usapan. Alam mo yun? Pero not necessarily fake. Not necessarily fake. Siguro ano lang. We're getting older din, pare. Oo. So your word is your word. And I take it kasi pare, kaibigan kita, nagkakatiwala. Oo, hindi kita pamilya eh. Iba yung family kasi eh. Iba yung responsibility ko pagdating sa family. Kasi may mga family din ako na umihiram. Pero hindi ko naman sila talaga na, uy, bayaran mo na ako dun sa ano mo. Kasi family ko sila eh. Parang iba yung level ng ano ko. Ng parang approach at pakiramdam. ng parang acceptance ko ng mga ganyang klaseng situation. Pero pag sa ibang tao, kahit friends ka, yun. Pag sinabi mong ganun, ano mo? Honor it. Honor mo. Honor it. Yeah. Para hindi nasisira din yung ano nyo, relationship. Kasi siyempre ikaw may pangangailangan ka rin tapos kinuha yung Ikaw, Baba. Ako Kanina ka pa tahimik eh. Hindi kasi wala, sa akin kasi alam niyo naman kung gaano ako kuripot. Napakabuti mong tao. Hindi Yun naman. ang sabi ko. Hindi, I mean, kuripot kasi akong tao. And kung friend kita, kilala mo ako. Teka lang. Nakasabi ko na mabuti kasing tao. Kuripot kasi ako eh. dahil sabihin na natin sa kanila, huwag tayo utangan. Yes! Di ba? Ayun na, huwag Yun na yung kami part eh. utangan, wala kayong makukuha sa amin. Oo, ganun. Totoo yun, which is totoo. And I usually give like, kunwari may mangungutang man sa akin, tapos which is really in need, I usually just give them a small amount. Para alam mo yun, kung mawala ko yan, I don't It's okay. care. Tama. It's okay. Sige, donation ko na yan sa'yo, pero hindi ka na uulit-ulit. That's good. Diba? Pero kung kunwaring ikaw, nangutang ka, binigyan ka ng konti, tapos nakabalik sa akin agad yon sa pinag-usapan nating oras. Kung Pwede may madagdagan kakailangan pa ka, pwede. Pero usually walang nangungutang sa akin. Ganun ako kuripot.
Paano pag inutangan ka, wala ka wala ako eh. Sorry, wala. Oo, hindi kasi sa akin, kung may mangungutang man sa akin, si Buboy lang. Kapatid ko lang. Yun lang. Siya lang yung exception ko. Pagka kunyari bro, like yung, kasi bro, hindi ako pala utang na tao. Oo. Pero like for example, yung last na inuman, sagot mo muna to. Oo. Kumbaga, hindi ako direct na pautang ako ng 50. Oo. Sagot mo to, next batch ako na yun. Parang ganun. Pero pagdating doon, si ate, okay siya agad. Oo. Wala siyang problema. Wala akong problema. Kumbaga, again, katulad na sabi mo, when it comes to family, Madali. Iba yung treatment talaga. Iba talaga yung treatment sa family. Paging dating pa, mangungutang ako. Yung yakan. Laki na ano utak ko sa bago. Okay ka ba, Maring Lemon? Ako naman siguro yung opposite nilang dalawa. Madali akong Teka utangan. lang. Alam na sino lalapitan. Teka lang. Yan, bibilin ko. Kakabili ko ng bagong kotse. Kakabili ng bagong kotse. Ang kanina siya pautang. Kami babalot, pautang naman pare. Hindi. Okay, sige. Like, May pumalakpak. Direk, bumabala well, of course, itong podcast naman natin, hindi tungkol sa money, di ba? Hindi Yeah. money related, kundi friendship. Okay. Yeah. So siguro my answer to this is, of course, related sa friendship. So ako, madali akong utangan, pero of course, with a certain condition. And gaya ng sinabi nga ni Karen kanina, na parang, kapag nagpahiram ako ng pera sa isang kaibigan ko, that amount of money na ipapahiram ko is willing akong Ilabas. hindi maibalik. Yes. Because that will save me then from being hurt, Yeah, that's being right. discouraged. ganyan. So parang pag nagpahiram ako ng pera, meron ng tendency sa utak ko na pwede hindi na mabalik. Hindi na babalik. Pero of course, I have to be cautious din. Yeah. Kung narihiram ng 100,000, hindi ko napapahiram ng 100,000. Pero sige, bibigyan kita ng Ano yun? maluwag. Oo. 50. Hindi. Pwede ko sabihin na, okay, maluwag sa puso ko na magbigay sa'yo ng 10%, 10,000, pero maluwag din akong ibibigay yun sa'yo kung hindi mo maibalik. Oh, laki. Pwede pala tayong 10,000. Up to 10,000. Yun ang boundary Yun yung boundary natin. And my reason to this is, okay, eto with the context of friendship kapag totoong kaibigan kita, at alam kong in need ka, ganyan, I would prioritize our friendship over money. Wow. Pangbuting. So parang ako, talaga hindi kita i-FO dahil hindi mo nabayaran. Kasi ako, nasa subconscious ko na agad, at saka sa utak ko na agad na, itong ibinibigay kong pera, okay na hindi mabalik sa akin because sabi mo nga, donation na to, charity, friends sa'yo. Pero of course, with the context na true friends mo. Ayan. So ako, ibibigay ko yon because I am prioritizing our friendships over the money. Yeah. Pero of course, ibang kwento yun kapag kakilala lang. Doon ako yung mahigpit. Pero kasi pare, I know someone. Behind cameras. Yes. Yun. Parang madaming gustong sabihin. Ano mo yun, parang may kaibigan din ako. Madali din mahiraman. Madali rin mahiraman, men. Katulad mo, bro. Na dahil willing ka rin naman ibigay dahil okay lang siya. Na financially, it's okay to let that money go. Pero bro, nasan yung boundary? Meron ka ba nun? Kasi pare meron Siya, 10%. Hindi, 10,000 yung sa kanya. 10,000 sa kanya. So bro, meron ka rin bang siniset na boundary na pwede kasi magpapaulit-ulit yan eh. Ito bro, ang masakit Of course. sa utang eh. It's not just once, man. Kaya na, pwede 2 times, 3 times, 4 times kang babalik-balikan. So pare, may ditreat mo pa rin ba siyang good friend mo? Although inutangan ka niya ngayon, binayaran ka niya, susunod, utangan ka niya ulit, babayaran. Lahat na pare ng nagre-relay na siya pare, para sa mga expenses niya o sa mga bills niya para sa'yo. So, ano yun, men? Can you still call it as a fake friend or a true friend? Kasi pare, may isa kang tropa dyan. Behind the camera, men. Sobrang binigay lahat. Oo, pare. Alam mo, galit na galit ako. Ako pa yung mainit yung ulo para sa kanya. Sobra, pare. Kasi, nakita ko yung part ng, bakit ka umantong sa ganyan? Yes. Bakit ka umantong sa part na kailangan? Kasi pare, nangyayari dyan, again, true friendship na usapan. Aabot kayo pare sa samaan na kayo ng loob. And then pare, there are people who doesn't want to confront you. Or meron mga tao na willing magkaroon ng confrontasyon pare. So, paano kung hindi ikaw yun, man? Dapat kailangan ka mag-set ng boundary, Yes. di ba? Pero katawagin mo pa rin ba yung kaibigan? Hindi na. Hindi, okay. So, Di ba? Yan. Ganito, may iba akong dyan parang point of view dyan Kasi ang nangyayari,
sabi mo nga, sige, ang utang nung kaibigan na yon. Tapos, kino-question mo ngayon kung totoo ba rin ba siyang kaibigan. Oo, nagbabayad siya sa'yo. Let's say nagbayad siya sa'yo, pero Sige, paulit-ulit ulit shit siyang na ginagawa ulit niya siyang para umuutang. sa'yo. Ngayon, ang labas, yung umuutang ba sa'yo ang questionable ang pagiging fake niya as a friend or magiging ikaw ba ang magiging fake in the long run? Paano? Kasi parang ikaw, nafe-feel mo na masama eh. Nagagamit ka na. Oo. Tapos ikaw, hindi mo na masasabi na ikaw totoo sa kanya. Mm. Nagigets mo yung ibig kong sabihin? Na parang, sige, ako yung umuutang sa'yo. Okay, ikaw yung inuutang ko. Tapos, ako, sige ang utang ko sa'yo. No? Pwedeng nababayaran ko, pwedeng nade-delay, pwedeng ano. Ngayon, kino-question mo kung totoo akong friend. Ngayon, kung ibalik ko, bigyan natin ng ibang point of view. Paano kung ikaw na ang nagiging hindi real friend? Kasi parang ikaw, nag-create ka na nagagalit ka na eh. But is it wrong? Nagkakaroon ka na ng animosity na parang naiinis ka na. So parang ang dating kasi sa akin nung ibang point of view lang to ha. Kasi ayoko naman sabihin na yung umuutang Fake friends is na siya fake agad. friend na agad kasi may parang irritant nga lang siya eh, na parang irresponsibleng tao lang siya na parang gano'n na hindi niya kayang ayusin yung finances niya. Pero not necessarily a fake friend, 'di ba? Parang gano'n na, nagiging dependent lang siya. Tapos ikaw naman na masyadong nagpo-provide sa kanya. Napapagod ka na rin. Ang tanong ngayon, napapagod ka na rin, Siguro, naiinis ka na. siguro- So ikaw, nagka-create ka na ngayon ng galit Sa'yo. sa sarili mo. Ikaw na Bakit ngayon, mo pinagbibigyan? Oo, Yun. tapos ikaw ngayon, hindi mo na ngayon Matakian? hindi mo na siya ngayon natitreat as a good friend. Kasi nga, galit ka na eh. ang tingin mo lang May sa kanya, anger utang ka na na. utang. Oo, may anger ka na. Tapos, yun nga, hindi mo na siya nasasabihan na, kailangan maging responsable ka na. Ayun, parang hindi ka nagiging totoo dun sa tao na, ikaw, So I think, Okay, go Karen. May sagutin mo. so I think sa akin lang, doon mo madi-differentiate kung true friend ka or fake friends. If you are a true friend, you should already told this person Oo. na you have to be responsible. Yes, oo. 'Di ba? Na hindi tama to, Oo. na paulit-ulit ka sa Oo. ginagawa mo. Kailangan mo nang gumawa ng sarili mong oo, actions. tama. Turuan mo yung friend mo. Yes, So and if you done that, right? Tapos nagalit akong nangungutang, ako yung nangungutang, pinagsabihan mo na ako ng ganun, tapos nagalit ako, then you'll become the I'm fake. a fake friend. Yes. I become User a ka, no? User ka. Kasi nga, pinagsabihan mo na ako. Ikaw, friend ka, gusto mo matuto yung friend mo na Oo. maging responsable, pero iba pa rin yung dating sa kanya na minasama niya, fake siya. Yes. Doon lang siya lalabas na fake. And I think dyan dapat papasok yung tamang discerning natin. Ah. Pero you have to discern. You have to look at the patterns. Ano ba yung Oo. behavior nito? Ano ba yung Yeah. ginagawa Oo, nito? Na oo. parang we, as good friends, we can accommodate but do not tolerate. Yeah. Sulat nga. God damn it! God damn it! Di ba? Alright. I mean, of course, hindi naman pwede magpaka-sorry, Yes. magpaka-BO-BO ka na parang nakikita mo na yung pattern, Sabihin nakikita mo na yung behavior. Sabihin mo. Mababas ka! Sabihin mo, gusto mong mabas kayo lang. Mabas, sabihin mo. Hindi Pero pwede. hindi ka pwedeng, Bob. Huwag ka maging gadon. Na parang nakikita mo na yung behavior, nakikita mo na yung pattern, and yes, tinotolerate mo Yes. lang. Pero because you're a friend, you have to be discerning, i-accommodate mo 1 time, 2 times, 3 times, maybe even 4 and 5 times, pero you don't tolerate the behavior. Sabi mo nga, you have to tell them, approach them, sabihin mo na hindi tama ito. Hindi tama. No, turuan mo sila. Turuan mo talaga sila. Tsaka ito rin, sa akin to, man, when it comes sa salitang utang. Kasi pare, hindi naman ako parehas kami nito ni paring Clement, man eh. Madali akong lapitan. Parehas nyo ako, bro, madali akong lapitan. Before, pare. I mean, yeah, we're earning dollars. That's what makes it easy for us to give that money. What's 1,000 peso for us? What's 2,000 peso for us, pare? That's what? An hour, 2 hours of our work. Not even a percentage of our week work sa kinikita natin, diba? Pero may pero talaga ako dyan, bro. Pero men, kung masyado ka rin nagtitiwala sa kaibigan mo, binibigay mo yung pangangailangan nila nang labas sa labas na sa kaya mo ibigay, then something is wrong with you. Yeah. Yes. Yun, pare. Alam mo, men, kung bakit sinasabi kong agree ako sa inyong dalawa. Kasi, pare, pag may nangungutang sa akin, binibigay ko na lang, men, kung ano yung kaya ko.
Let's say, ito masaklap kasi dyan bro, they give you a specific amount. Pre, pwede bang pautang ng 10,000? Pwede bang pautang ng 5,000 peso? Ganyan, pare. And you know that's not gonna get paid. Given, alam mo rin yung sitwasyon ng kaibigan. Diba? So you always go back to like, tatawad ka. Parang it's still a business deal, pare. You're having a business deal with your friend, bro, kaya ko lang ibigay 2,000. Yung 2,000 na yun, you're not even saying it to them that I'm not expecting you to pay this, but I'm willing to do this. Okay lang ako na ibigay sa'yo itong 2,000 na to. Ngayon, nabigay ko sa'yo yung 2,000, di mo ako binayaran. Hindi rin sa akin masakit kasi hindi kita kailangan na bulin. Plus, sa akin, sa part ko, I want to save our friendship. I want to save I want to save it. Man, bakit pa ako mag-aabot sa 2,000 na yung time na yun, pangangailangan na pangangailangan. Alam mo, lalo na, para lalo, may pamilya ka, ito yung kailangan mo para sa anak mo. Pero bro, kung magkakaroon sila ng non-stop na approach sa akin na parang inaasa mo na sa akin kung anong meron ka, we're not friends, man. We're not friends. Kasi pare, ano nangyayari na dyan, man? Culturally, bro, dito sa New Zealand, I'll be fucking very honest, man. Bust me if you want. Direct, I'll be fucking very honest, man. Oh, yan, binas na ako. Di ba? Wala, bro, umutang sa akin na tropa na ibang lahi. Just because, man, na kailangan nila ng pera. From here, bro, from 18 years old, man, kumikita na sila ng pera. So, alam na nila, bro, kung paano nila i-handle. Yung sa atin, pare, natututo tayong umasa. And it's a hateful culture, man, na nakarely na tayo dun sa part na yun. Nagets nyo? Parang, paano kung wala kayong kaibigan sa ibang bansa? Paano kung wala kayong pamilya sa ibang bansa? Paano kayo? Then you should act to your own as well. Alam mo yun, hindi pwedeng lagi tayong nakaasa. Hindi pwedeng lagi nakaasa. At plus, para alam niyo ba kung gaano kahirap yung kinikita namin pera? Di ba, hindi naman ganun kadali. Ngayon, nagpapakahirap din kami. Sa tingin ninyo, dahil dolyares, madali lang mahirap. Pero hindi. Anyway, speaking of that, ang haba nung pinag-usapan natin. Haba nung, pre. Ngayon, kapag may fake friends, true friends, ngayon, napag-uusapan natin yung fake friends, how do you cut off those toxic people in your life? I want to ask the question. How do you do it? How do you do it? Sige. Sige muna. Ako muna, sige. Ako, mahirap akong mag-confront ng na gusto mong ikat yung friendship. Yung toxic. Yung toxic. So, mahirap ako minsan mag-confront kapag mga medyo emotional. Kapag medyo may kinalaman sa mga emotion yung mga situation. So, mahirap ako direct ako magsalita. Pero, pagdating sa mga emotion na bagay, medyo ako dyan, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Alam mo yun, parang paano ko ba you just run away from it? Pwedeng magagawa ko is para akong nag-ghosting. Kasi mahirap ako pagdating sa emotional na mga discussion. Hirap akong magsalita eh. Hindi ko masabi kung anong gusto kong sabihin pag ganun. Hindi katulad ng ibang bagay na direkta lang. Parang ganun sa akin. So, ikaw ba? Sa akin, hindi ko masabing confrontational, pero I say my piece and I cut. Does that make sense? Na parang kunwari, ito sinabi mo sa akin, tapos sabihin ko lang, yan yung opinion mo, ito yung opinion ko. Tama na. Yun lang. Ganun lang. So, hindi siya confront na para talaga nag-aaway tayo, nagbabatuan Ito yung tayo. ginagawa ko. Oo, nagbabatuan pa tayo. Hindi na. I say my piece, I cut. Yun lang. Ikaw ba? Sa akin, What's the deep word for this? Deep word for this, man. I think for this one, advice ko to sa sarili ko before. Na I think we could advise also to our listeners and viewers. Of course, you have to identify first kung sino yung mga toxic people. At alam nyo na yan bilang tao, bilang adult, alam nyo na kung anong mga red flags sa mga friends. So, you have to identify kung sino yung mga toxic people na yan and then you set boundaries with them. Okay, that's number one. Second na pwedeng gawin is you limit contact. I think ito yung sinasabi ni Karen kanina na parang hindi ko kailangan sabihin na okay, ikakat ko na yung communication pero you can start with limiting contact. Parang hindi ka masyado nagre-respond or yung communication lessen na ganyan. Pero kapag toxic siya, toxic nga, no? Na parang ini-irritate ka pa rin yan. Parang ignore and parang be prepared to push back. Parang, okay, ito yung boundaries sa sinet mo. Stand for your ground, and this is my line. Do not cross here. And thirdly, whatever you do sa mga toxic people when you cut ties with them,
do not feel guilty. Yun. Yes. Yun ang gusto ko marinig. Do not feel guilty. So, marinig yun, man. It's for your own sanity. It's for your own health. It's for, Kaya nga sila toxic for a reason. And kaya nga kailangan na ma-identify mo sila, maging discerning ka. Because you cannot label them as toxic for no reason. Yes. Kaya it is healthy for you to cut ties with them. And when you do not feel guilty. Yes. Hey, man, you feel as a better person at the end of the day. Yeah. I'm with you guys, man. Like sa akin, pare, pagsasama-samahin ko sinabi yung tatlo, man. Pero at the same time, pare, ano yan eh, sa akin ano yan, personality nyo yan. Depende yan sa personality nyo. that's Like, right. for me, personality-wise, pare, ano ako, man eh, I don't give a fuck. Magalit na po yung mga ibang tao dyan. I give a fuck, man. Kailangan ko unahin yung sarili ko. Katulad na sinabi ko before, bro. Nabuhay ako nang wala kayo eh. Nabuhay ako nang wala kayo and I've been sa lowest part ng buhay ko until sa kung anong meron ako ngayon. Nang wala kayo sa buhay ko, pare. If I have to cut you off, then don't get too offended para sa akin, man. May reason kung bakit ko ginawa yun. Yes. Diba? Alam mo yung paprangkay kita, pare, wala ka nang naitutulong sa buhay ko. Bakit pa kita kailangan maging kasama ko? And hindi masama yun. Yes. Ito yung take ko dyan, pare. Hindi masama. Hindi masama yun. Yes. Hindi masama na yung pakikisama mo biglang mawawala. We're not here to please everyone. Yes, and I think that's part of us being matured na din. Na hindi na tayo people pleaser. We don't have to please everyone, man. At the same time, pare, we have our own battles. We have our own battles. Meron tayong mga problema na hindi nila tayo kayang tulungan. At hindi rin ako nandyan palagi para tulungan ka rin sa problema mo. Tumatanda na tayo. Ngayon, kung yung tropa mong yan at yung kaibigan mong yan, nandun pa rin sa same boat kung paano siya noon, ikaw na bahala dyan. Yeah. At kung feeling mo masama ka dahil binitawan mo yan, well pare, something is wrong with you. Kailangan mo ibigay yan sa sarili mo this time. Kasi what's toxicity, pare, kung putang ina, at the end of the day, yung mental health mo yung nagkakaroon. Yes. It's not good. Anyway, man. Ito gusto ko to eh. Ikaw ba, pare, bilang isang kaibigan tayo ng bawat isa na mga kailangan natin, men. Dito sa New Zealand, sa Pilipinas, pare, nasa ibang bansa. How do you think we should maintain it? Communication? Communication, pare. Kanina, pag-uusapan natin, paano kung hindi na kayo nagkakausap? Ako kasi hindi ako clingy. Ako din. Parang hindi ako masyadong clingy sa kahit anong relationship, kahit sa family or sa friends. Hindi ako ganun ka-clingy. Kasi siguro, ano rin yun parang siguro baka defense mechanism din na para kapag merong mangyari along the way, at least hindi ka ganun ka, na-hurt ng ganun. Tapos para naman ma-maintain yung friendship, although hindi ako ganun ka-clingy, yun nga, yung communication pa rin, yung nag-reach out ka pa din, yung mga ganun. So, Ako, gusto ko yung part kasi na matagal tayo hindi nag-usap or nagkita. Tapos pag nagkita tayo, ang dami natin masasabi sa isa't isa. Para ma-update mo yung isa't isa. Mas gusto ko yung ganun kaysa yung lagi tayong magkasama tapos wala na tayong mapag-usapan. Para ma-maintain yun, Oo, yun. Yung akin. Ikaw ba? Yeah, I would agree sa communication, no? Na in any kind of relationships, mahalaga talaga ang communication. And for people na nandito sa New Zealand, many of us have long-distance friendship relationship. So, you have to make intentional effort. With different time zones, different situations, talaga intentional. And I have set of friends from Singapore na even up to now, we have WhatsApp group and Facebook Messenger group na talagang intentional kami nag-updatean. Okay? Hindi man kami nagkikita physically, pero merong intentional efforts to show that because these are my treasured friends. Yes. So, that's communication. Secondly, yung compatibility. Parang sabi nyo kanina, parang if you have the same goals, the same objectives in life, you have to keep that kinds of friends. Because they are healthy for you. Yeah. So, etong dalawang communication, compatibility, you have to identify, reassess, evaluate, and keep that. At kapag iba yung mga bagay na, ibang mga klaseng tao, you have to cut ties. Pero maintain it through communication. Intentional communication. I mean, I agree 100% sa inyo. Again, lagi ako may sarili kong take. Alam nyo, last ng tama ako palagi, pare. Dahil sa sarap ng iniinom natin na salted caramel na to, pare, ito yung take ko dyan, man. Do your boundary as a friend when it comes to competitiveness. This is my take, pare. To maintain your friendship, man, there is still good competition and bad
competition, pare. Why is it na ganito yung approach ko, pare? Kasi sa buhay ko, this is my personal approach, bro, and this is my opinion. Having friends with a positive competition makes me a better person. Yun ako, pare. So, hindi ako para makipag-compete sa'yo sa na-achieve mo sa buhay mo. Alam mo yun, pare, that's bad competition. But I'm here to compete, pare, na balang araw, I'll be there on the same page as you. Para na-inspire ka. I-inspire mo yung sarili mo, bro. Rather than look at that person na kaibigan mo yun eh. In the first place, pare, kaibigan mo yun eh. Ngayon, pare, nagkakaroon kayo ng competitiveness sa isa't isa. May healthy at mayroon paring bad competitiveness as a friend. Bad competitive means, pare, sa akin, man, yung competitiveness na bad is yung inggit yung nananalaytay Club mentality. Gets mo ako, pare? Yung healthy competition is nandyan yung communication ninyo, men. Nandyan na, bro, nandito ako ngayon, ganito yung ginagawa ko. Good on you, bro. Men, ito yung ginagawa ko. Good on you, pare. So, yung competition ninyo as friend sa life goals ninyo, pare, is on the same boat na parehas natin ma-achieve yan. It's not just communication, pare. It's not just kung ano man, pare. Kumbaga parang itigil ninyo yung competitiveness sa isa't isa at maglagay kayo ng hindi itigil eh. Maglagay kayo ng boundary sa competitiveness as a friend. For me, it's healthy. Pero at the same time, pare, communication is the key. Tapos tingnan ninyo kung saan kayo mapapapunta parehas, men. At kung naging maganda ang buhay ng isa, huwag kang magalit. You'll be there too, men. One thing na natutunan ko ngayon sa buhay ko, alam mo walang instant. Walang instant, pare. Lahat tayo, tingnan nyo, men. Kung isa-summarize ko tong kwentuhan na to, lahat tayo, alam mo, may kanya-kanya tayong pinagdaanan. Diba? Pagdating sa friendship na to, may kanya-kanya tayong pinagdaanan. At putang inamin, yung mga pinagdaanan natin, naging life lesson natin. Tama ba, pare? Yes, That's bro. why we are who we are right now. And we're a better person than who we are 10 years ago. So I think that's good. That's good, pare. Kung ano yung mga naging experiences natin along the way, yun din yung nag-ano dun sa kung paano tayo makipag-mingle sa ibang tao. And Kasi yun yung mga na-experience natin. That's Kaya iba-iba. So dahil iba-iba yung experiences natin, iba-iba rin yun kung paano natin i-approach yung tao, paano tayo mag-keep ng tao. Parang gano'n. Huwag kayo matakot mag-cut-ties. Huwag kayo Siguro- matakot mag-cut-ties, no? It is what it is. Kung di kita tropa, di kita tropa. Siguro sa akin, kung ano yung nakuha ko sa take ko kay Buboy, instead of inggit, inspire. Inspire a person, and that will be a friend. Yun yun. Help each other out. Help each other out. Yes. That's what friends are for. Yes. Yes. Anyway. Ayun. Yun, no? Ang ganda nun. Kwentuhan, men. Okay. Masarap ba? Masarap ba? Okay ba? Oo. Masarap pag wala si Direk, no? May pabasa na. Yan ang masamang chismis. Pero ito, pare, ito yung unang podcast na hindi ako nagmura. Wala akong magagawa. Wala akong magawa, pare. Yun naman pala eh. Kaya mo naman pala Meron intention. konti pero Ang hirap, kaya men. na. Kaya na. Oo. Anyway, sana marami silang natutunan dito, no? Oo. Maraming sana tayong, hindi naman natutunan. I mean, sana everybody will have your own take Yes. sa approach namin. Lahat opinion lang namin. Oo. Opinion Totoo. namin. Hindi naman tayo dito para mag-educate. Yes. No, parang i-share lang natin yung mga naging experiences We have our natin. own opinion regarding sa Yeah. mga bagay-bagay. Oo. And then at the same time, nagiinuman lang kami. Ito Oo. yung pinag-uusapan nyo kung nakainom kayo, di ba? Oo. Anyway, maraming salamat sa pakikinig sa amin. Ano, may pagpapakilala ka ba? Wala. Wala Walang na, pangalan tuloy-tuloy podcast tayo. na lang yan. Wala na, no? Wala na pagpapakilala. Oo, kasi pare. Tigilan natin yun. Tingnan natin yun. Hindi ko na nga makita yung Balikan nyo na lang pangalan. yung episode na next. Ano ba pangalan namin? Anyway, Pero basta, ang mahalaga ngayon, after 4 episodes, ito pang 5th episode natin, Oo. tumataas na ating followings. yun! Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo share and like chat. Continue sharing and liking our page. Yes. Yeah. Sana nag-enjoy kayo sa usapan namin. Alam namin, may mga nabibwisit dyan sa sinasabi na. Maraming salamat po sa pakikinig again sa episode 5 ng Walang Pangalang Podcast. Cheers! Cheers! Yun. Thank you! Cheers, Derek! Yeah. Salamat! Cheers!